Sa kailaliman ng isang sinaunang guho, ang grupo ng mga mananaliksik ay nakahandusay sa kanilang sariling dugo. Ang tanging nakaligtas ay si Hu Hian o si Song Jinwoo mula sa Walmart. Isang talentadong mandirigma na hindi pa sumusuko laban sa napakalakas na kaaway na pumatay sa kanyang buong grupo. Hawak niya ang kanyang espada sa nanginginig na mga kamay habang umaakyat ang isang higanting ahas na halimaw para salakayin siya. Kaya tumakbo siya sa gilid habang ang halimaw na ahas ay umuusad papunta sa kanya at saka tumalon siya ng mataas para makapagbigay ng malakas na hampas dito. Pero matalino rin ang halimaw na ahas at inasahan nito ang atake. Block na block ng matitigas na kuko nito ang atake ni Hu Hian at itinulak siya pabalik. Tumakbo si Hu Hian papunta sa pader para akitin ang halimaw sa kanya at saka inatake ito ng buong lakas. Binuka ng halimaw ang bibig nito para lunukin si Hu Hian, pero sa huling sandali, napansin nito ang asul na aura na bumabalot sa espada ni Hu Hian. Agad na naisip ng halimaw na delikado ang atake kaya tinamaan nito si Hu Hian gamit ang buntot nito. Dumyugo siya ng sobra at tumama sa pader, pero nagising siya bago pa man siya atakihin ulit ng halimaw. Tumakbo siya sa gilid at nakita niyang nakasabit ang ulo ng halimaw sa pader, at ito na ang tamang pagkakataon niya para tapusin ito. Tumalon siya at buong puwersa niyang pinakawalan ang lakas niya gamit ang espada para tusukin ang ulo ng ahas. Pero, hindi kinaya ng espada ang lakas na dumadaloy dito at naputol ito sa gitna. Naiwan ng talong na nakabaon sa ulo ng ahas, si Hu Hian ay itinapon ng pagsabog, at hindi niya naibalik ang balanse bago pa man nakawala ang ahas at nakakagat sa kanyang binti. Sumigaw si Hu Hian sa sakit at paulit-ulit na tinusok ang mata ng ahas gamit ang nabasag na espada, pero hindi ito sapat para mapahinto ito. Sinisip-sip ng ahas ang binti niya parang laruan at pagkatapos ay ibinagsak siya sa lupa. Patuloy na sinisira ng ahas ang mga binti ni Hu Hian habang sumisigaw siya sa sakit, iniisip na ayaw niyang mamatay ng ganito. Nagmumura siya kay Tijon dahil sa ginawa sa kanya at naaalala kung paano siya ipinadala sa misyon na may pangako ng magandang gantimpala. Pero sa huli, ang nakuha niya ay brutal na kamatayan. Kumcrawling pa rin siya papunta sa espada niya pagkakalaya niya sa panga ng ahas, pero bigla niyang naisip na kahit anong gawin niya, hindi na niya mababago ang takbo ng laban na to. Nagsimula siyang tumawa at sinabi sa ahas na bilisan na ang pagtatapos at agad naman itong sumugod sa kanya. Pero, kahit anong atake ng ahas, hindi siya natamon, at sa halip, narinig niya ang isang boses na nagrereklamo na sobrang ingay niya. Nang binuksan ni Hu Hian ang mga mata niya, nakita niyang parang nakapigil ang oras sa paligid niya at narinig niya ulit ang boses. Akala niya ay isang nagsasalitang relikya ito at sumisigaw siya na marami na siyang nakita dati. Sinabi niya sa relikya na hindi mahalaga kung anong Diyos ito nagmula at humiling siyang alisin ang ahas at pakawalan siya mula sa lugar na ito. Tumawa ang boses sa kanya at tinanong kung akala niya ay makakalabas siya sa lugar na ito kahit na matalo ang ahas. Doon tumingin si Hu Hian sa kanyang mga binti o kung anumang natira sa mga ito. Sabi ng boses na mamamatay siya sa pagdurugo kahit na mock-crawling siya palabas ng lugar na to, sayang kasi talentado siyang tao pero ipinanganak lang sa maling panahon. Sumigaw si Hu Hian na ayaw din niyang mabuhay ng ganito pero wala siyang kontrol sa takbo ng buhay niya. Muli niyang sinumpa ang isang guy na si Tijon at nangako na papatayin niya ito kahit anong mangyari. Gusto ng boses ang passion ni Hu Hian kahit na 12 minuto na lang ang natitira sa buhay niya at nagsimula itong bumaba mula sa kisame. Nakakita si Hu Hian ng isang uwak na may 4 na mata na bumababa mula sa nagniningning na liwanag at nagdesisyon itong bigyan siya ng pagkakataon. Sinabi ng uwak sa kanya na umalis at kunin ang trono ng tunay na hari kung kaya niya, tapos ay nagpapalabas ito ng isang dagandong ng enerhiya papunta sa kanya. Naramdaman ni Hu Hian ang di maipaliwanag na sakit habang ang mga nawalang binti niya ay biglang lumitaw at nang buksan niya ang kanyang mga mata, sobrang gulat niya na hindi niya agad naisip na mayroon na siyang mga binti at nasa labas na siya ng bilangguan. Nagtataka siya kung ano ang trip ng uwak na nagsabi sa kanya na kunin ang trono ng tunay na hari at pakiramdam niya, siguradong isang mataas na uri ng relikya ito. Bigla, na-realize niya na parang bumalik na ang mga paa niya at buhay na buhay siya, sobrang healthy. Tumingin siya sa paligid at nakita ang mga pulis na nakatingin sa kanya na parang galit na galit habang may isang babae na nagrereklamo na tinamaan daw niya ang anak niya nang wala sa dahilan. Naguguluhan si Hu Hian kung ano ang nangyayari at bakit siya nandito habang yung pulis sa harap niya ay nagtatanong. Hindi siya makapag-concentrate sa mga tanong at naiisip kung baka yung uwak ang nagpapakita sa kanya ng panaginip na sobrang totoong totoo. Naiinis ang opisyal nang hindi man lang banggitin ni Hu Hian ang pangalan niya at sinasabi na napakasamang simula ito ng taong 2025. Dito nagising si Hu Hian sa kanyang mga iniisip at tiningnan ang kalendaryo para makita na January 1, 2025 pala. Pero, hindi ito dapat mangyari dahil 15 taon na ang nakalipas mula 2025.
Napagtanto ni Huhian na ipinadala siya ng uwak pabalik sa nakaraan para bigyan siya ng panibagong pagkakataon at bigla siyang ngumiti kasi ngayon, pwede na niyang ulitin ang buhay niya. Bigla niyang napansin yung Karen sa tabi niya, nagwawala at sinisisi siya dahil sinaktan daw niya yung anak niya. Nang tumdyo okay siya, naalala niya yung babae at yung pangit na anak nito. Naghanap kasi ng gulo yung bata sa kanya nung high school at nang push niya ito, bumagsak ito sa lupa parang soccer player at dinala siya sa presinto. Naalala niyang hiningan siya ng napakalaking halaga ng babae at dahil wala siyang pera, napilitan siyang lumuhad at magmakaawa na ibaba ang halaga. Habang nalulumbay siya sa mga alaala, sinabihan siya ng masungit na matanda na magbigay pansin kapag may kausap na matatanda. Sinubukan niyang sapukin siya pero biglang gumalaw ang katawan ni Huhian at naharang ang kamay niya. Nagulat ang lahat, pero siya ang pinaka-nagulat nang makita niyang alam pa rin ang katawan niya kung paano makipaglaban. Nagdesisyon siyang iba ang gawin ngayon at sinabihan ng Karen na tumahimik dahil siya ang nag-umpisa ng laban. Sinasabi niya sa kanya na sobra na ang hinihingi niyang bayad dahil sa pagsampal sa tanga niyang anak. At yan ang nagpapatunay na ang mga mayayaman sila ang pinakagustong kumita sa mundo. Naiirita ang anak ng babae at bigla siyang sinugod niyan, pero si Huhian, hinawakan lang ang kamao niya at ibinagsak siya sa lupa habang sinasabi ng babae sa mga pulis na arestuhin siya agad. Ngayon, sinisimulang suriin ni Huhian ang sitwasyon niya. Ang katawan niya ay talagang nakakamove ng maayos, kaya napagtanto niya na hindi pa siya tinamaan ng sakit mula sa relikya sa kanyang nakaraang buhay. Bukod pa rito, parang nariyan pa rin ang lahat ng combat skills na na-develop niya sa nakaraang 15 taon. Super saya niya dito, pero bigla niyang naisip na nagkamali siya sa pag-atake sa bata habang nandyan ang mga pulis kahit nakitang-kita ng lahat na nagdedepensa lang siya. Hindi kayang talunin ng mga pulis ang Karen kasi may pera siya, kaya ikinulong nila si Huhian. Ang babae ay patuloy na nagmumura sa kanya at sinasabing ibabankrupt niya ang buong pamilya nito dahil sa pananakit sa kanyang anak. Pero si Huhian, wala siyang pakialam kasi malapit nang magbago ang mundo. Sa taong 2025, malalakas na lindol ang yumanig sa planeta at biglang sumulpot ang mga libingan sa lahat ng dako. Sa loob ng mga libingan ay may mga relikya mula sa mitolohiya at kathang-isip na naging totoo matapos maalala bilang mga kwento ng mga tao sa mahabang panahon. Ang mga nakakuha ng mga relikya ay nagkaroon ng mga kamanghamanghang kakayahan, kaya't ang mga tao ay umalis para maghanap ng mga relikya para sa kanilang sarili. Si Huhian ay isa sa mga explorer at talagang pinalad siya nang matagpuan niya ang relikya ng isang arkeologo na nagbigay sa kanya ng kaalaman tungkol sa mga libingan at kayamanan. Akala niya magiging malaking bagay siya sa kanyang mga bagong kakayahan, pero nagbago ang lahat. Isang malaking kumpanya na tinatawag na TKBM Company ang pinangunahan ni T. Kinuha ni Junquan ang kontrol sa mga libingan at nagsimula silang gumamit ng mga sanay na sundalo para pigilan ang mga tao na mag-explore dito. Ang ibang malalaking kumpanya ay nagmonopolyo rin sa mga libingan at wala nang magawa ang mga normal na tao laban sa kapangyarihan ng kapitalismo. Pero buti na lang, napansin ang kakayahan ni Huhian at na-scout siya ng TKBM. Sa loob ng ilang taon, siya ang humawak ng mga maruming trabaho ng kumpanya tulad ng pagnanakaw, smuggling, pang-espionage, at iligal na pagsalakay sa mga libingan na nasa ilalim ng kontrol ng gobyerno. Dahil sa kanya, kumita ng malaki si Tijun pero hindi sapat ang nakuha niyang balik. Ang nakuha niya ay puot at pangungutya mula sa ibang tao na tinawag siyang asong ulol ni Tijun pero hindi ito alintana ni Huhian dahil pinili niyang maging aso ni Jun. Pero sa huli, tinapon siya ni Tijun sa isang bitag na halos nakapatay sa kanya. Pagkatapos niyang pag-isipan kung paano nangyari ang mga bagay noong nakaraang pagkakataon, nagdesisyon si Huhian na kailangan niyang maghanda para sa pag-excavate ng mga libingan ng mabilis. Sa isip niya ito, biglang may mensahe na lumitaw sa harap niya na tinatawag siyang Tomb Raider at isang tamad na magnanakaw na hindi man lang marunong gumamit ng pala ng maayos. Narealize ni Huhian na gawa ito ng uwak na may 4 na mata at sumigaw siya para umalis ito. Sa halip na uwak, may lumabas na ibang bintana sa harap niya, nagpapakita ng kanyang mga kakayahan. Isa siyang F-rank na especially iyan na kayang makakita ng kahit ano sa loob ng 1 metrong radius. Hindi naglalaro si Huhian sa larong ito kasi parang cheap copy na siya ni Song Jinwoo at ayaw niyang maging susunod na solo leveling ang kwento niya. Pinpunches niya yung bintana at biglang nawala ito bago may lumabas na ibang screen sa harap niya na nagbibigay sa kanya ng mission para i-unlock lahat ng 4 na skills ng isang Tomb Raider. Si Huhian, hindi masyadong natuwa dito, at saka sinabi ng pulis na tumahimik na lang siya at uminom ng gamot para sa schizophrenia niya dahil parang nag-uusap siya sa hangin. Napagtanto ni Huhian na wala namang nakakakita sa system window niya at bigla niyang napansin ang ipis sa tabi niya.
Ang skill niya ay nagbibigay sa kanya ng malinaw na detalye tungkol dito at naisip niya na ito yung parehong skill na ibinigay sa kanya ng relic ng archaeologist at ngayon ay ma-access na niya ito sa system window niya. Akala niya, ang ganda ng simula niya, nang bigla, dumating ang kaibigan niyang si Detective Jinwoo para iligtas siya. Sabi ni Jinwoo kay Huhian na yung batang nakita nila kanina ang dapat nakakulong at hindi siya, at siya na ang bahala sa lahat. Nagpasalamat si Huhian at nagulat si Jinwoo dahil hindi naman siya ganito kapolite kadalasan. Nagsimula siyang tumawa at natuwa si Huhian na makita ang isang matagal ng kaibigan na buhay at bata ulit. Habang naglalakad sila pauwi, tinanong ni Huhian si Jinwoo kung may mga kakaibang pangyayari ba kamakailan na parang supernatural. Sinabi ni Jinwoo na magpa-therapy na lang siya kasi mukhang kailangan niya ng tulong sa mental health niya. Ngayon, sigurado na si Huhian na wala pang mga relic users sa mundo pero ramdam niya na parang may mga libingan ng lumitaw. Sa tingin niya, tamang-tama na para kumilos, pero ang problema ay karamihan sa mga unang relics ay nasa Europe at Amerika at kailangan niya ng pera para makapunta roon. Bigla na lang, nakabangga siya ng grupo ng mga tulisan na nagtatanong kung saan siya pupunta, at si Huhian, abot hanggang tenga ang ngiti, kasi nahanap na niya ang kanyang ginto. Ang leader ng mga tulisan ay si Kyung, isang mababang antas na tulisan at art broker, at dati siyang nagtatrabaho sa kanya noong desperado siyang kailangan ng pera. Mababang sahod at parang aso ang trito sa kanya, pero patuloy pa rin siyang nagtrabaho. Pero ngayon, iba na ang plano niya. Lumapit sa kanya ang isa sa mga tulisan at sinabing magpakatino siya, pero sa sandaling handa na siyang tamaan siya, sinampal ni Huhian ng todo at pinagsakluban pa ng suntok pabagsak sa lupa. Sabi niya na ibinibigay na niya ang kanyang pagbibitaw at sinabihan si Kyung na ibigay ang kanyang back pay at severance. Tumawa si Kyung nang marinig ito at inatake siya, pero pinada pa siya ni Huhian at tinakot ang ibang mga thug. Nagdesisyon silang salakayin siya pero madali ring natalo ni Huhian ang mga ito. Napagtanto niya na nandyan pa rin ang lahat ng kanyang kakayahan pero kulang siya sa lakas kaya kailangan niyang tapusin ang laban ng mabilis. Bigla, bumangon si Kyung at humugat ng gintong kutsilyo mula sa bulsa niya para turuan siya ng leksyon. Sabi ng kasama niya, mag-ingat siya dahil delikado ang kutsilyo at nakilala ito ni Huhian bilang isang relikya. Nagtataka siya kung paano nakakuha ng relikya ang isang walang kwentang tao tulad ni Kyung pero naisip niya na baka isa ito sa mga relikyang nahuhulog mula sa mga libingan at napapasok sa lipunan ng tao. Pero wala siyang pakialam doon kasi balak na niyang kunin ang relikya mula sa halang na iyon. Si Kyung ay tumatakbo patungo kay Huhian na may hawak na relikya pero nadodoble lahat ng atake niya. Kinuha ni Huhian ang braso niya at itinapon siya para mawalan ng balanse bago itinutok ang kutsilyo sa kanyang leeg. Dahil dito, ayaw nang maging pag-aari ni Kyung ang kutsilyo at bigla na lang itong nahulog sa kamay ni Huhian na nagpa siya na ipakita sa mga talunan kung paano gamitin ang relikya. Inactivate niya ang kapangyarihan ng kutsilyo na nagbibigay sa kanya ng X-ray vision, kaya nakikita niya ang detalyadong anatomy ng kanyang mga kalaban. Una niyang sinipa si Kyung sa pader kahit na hindi ito lumalaban, at pagkatapos ay sinugod siya ng mga alipores. Gumamit si Huhian ng pangalawang kakayahan ng relic na nagpapakita sa kanya na parang kalahating invisible at sobrang bilis, kaya nagawa niyang maghatid ng matitinding slash sa dalawang tauhan bago pa man nila malaman na inatake na sila. Grabe, natakot ang lahat at agad silang sumuko. Nang sumunod, sinabi ni Kyung sa boss niya na siya at ang buong gang niya ay napahiya, pero hindi siya pinaniwalaan. Galit na galit siya at tinanong kung paano niya pinayagan yun mangyari, at sinabi ni Kyung na sobrang bilis kumilos ni Huhian at kumikislap pa ang mga mata niya kaya wala silang nagawa. Pero ang pinakamasakit dito, kinuha niya lahat ng pera sa bank account ni Kyung at pati na rin ang estatwa ni Buddha, at ito ang nagpasabog sa ulo ng boss niya, kaya sinabi niyang kailangan niyang maibalik ito kahit anong mangyari. Bigla, humandar ang kanyang kakayahang mag-spy at nalaman niyang may kainahinalang nakatago sa estatwa. Binura niya ang screen sa harap niya at inalog ang estatwa para makasiguro na may itinatagong bagay nga. Gamit ang kutsilyo, tinanggal niya ang base ng estatwa at nahulog ang isang maliit na vial na may asul na likido sa lupa. Agad na itinapon ni Huhian ang estatwa dahil alam niyang bawal ang likido. Isang bagay na lang ang kailangan niyang ayusin ngayon at tinawagan niya ang kaibigan niyang detective na si Jinwoo tungkol dito. Samantala, tumatawag ang boss ni Kyung sa boss niya para i-report ang nawawalang estatwa. Nang biglang bumukas ang pinto, nagalit siya at tinanong kung sino ang may ganang manggulo habang abala siya, at sa kanyang gulat, si Jinwoo pala ito kasama ang isang opisyal na dinala si Kyung sa kanyang opisina na nakabihag. Sabi ni Jinwoo, may nakuha silang impormasyon tungkol sa isang drug deal at nahuli nila yung tao niya na may dalang bote nito. Sinasaliksik din nila yung warehouse na pinagtatrabahuhan niya para makahanap pa ng ibang droga. Dito nagpanik yung babae, pero sinubukan niyang kumbinsihin si Jinwoo na isa lang siyang art dealer at wala nang iba.
Sigurado siya na hindi kayang i-crack ng pulis yung mga password na nagpoprotekta sa mga kwarto ng warehouse, pero bigla namang nakatanggap si Jinwoo ng kumpirmasyon na sinuri na nila yung mga art pieces sa warehouse at lahat ng iyon ay may mga droga. Naramdaman ng babae na umiikot ang mundo niya nang marinig na lahat ng passwords ay na-crack at pinagsaluhan siya ng kamay ni Jinwoo bago siya pinayagan na makausap si Huhian, na nagsabi sa kanya na kailangan niyang palitan ang kanyang password mula 12,345. Nagmura ang babae habang dinadala siya ng mga pulis at di nagtagal, nag-text si Jinwoo kay Huhian na malapit na niyang matanggap ang 10 milyon yen na gantimpala para sa pagbubunyag ng drug trafficking circle. Masaya si Huhian na malaman na ngayon ay may sapat na siyang pondo para simulan ang paghahanap ng mga relikya. Nagpasya siyang umuwi ng maaga at magpahinga bago simulan ang kanyang paglalakbay kinabukasan nang bigla siyang nakarinig ng malakas na tunog. Nagmamadali siyang tingnan kung ano ang nangyayari at natagpuan ang isang libingan sa lugar kung saan dati ay ang kanyang apartment at di niya alam kung ito ba ay magandang balita o hindi. Basta, sinubukan niyang tingnan ang sitwasyon at nakita ang mga tao sa paligid na nag-aalala habang may mga sundalo na nagbabantay sa libingan. Nakita niya ang isang babae na nag-uusap sa telepono tungkol sa hindi pa alam ng gobyerno ng bansang ito tungkol sa mga libingan, kaya't plano nilang pasabugin ito bago pa malaman ng bansa ang tunay na halaga nito. Pero nagulat siya nang makita ang isa pang excavator doon at tinanong kung anong ginagawa ng Republika ng Ben sa pagpapadala ng kanilang excavation team dito. Ang bida natin na si Kenshi tinanong si Linda kung anong ginagawa niya dito dahil hindi rin naman dapat nandito ang Estados Unidos. Habang nagtatalo sila kung sino ang makakakuha ng yaman mula sa libingan, nagpanik si Huhian kasi hindi siya handa sa pagdating ng CIA at ng Republic of Ben. Pero nang makita niyang balak nilang pasabugin ang libingan, na-realize niyang hindi sila mga eksperto, kaya mas pinadali nito ang trabaho niya. Bigla siyang nakakita ng nagniningning na pulang letter sa kalsada, nagsisimula malapit sa kanya at patungo sa libingan. Nakilala niya ang mga ito bilang mga glyph ng libingan na parang instant na impormasyon tungkol sa mga libingan at kung maiintindihan ito ng isang tao, malalaman niya ang pasukan ng libingan at ang mga patibong sa loob. Sinundan niya ang mga glyph at natagpuan ang gitna nito, at nang malapit na siyang magsimula sa pagbabasa, biglang sumulpot ang system window sa harap niya at binigyan siya ng titulo bilang expert cryptographer. Na-unlock din nito ang F-rank skill niyang linguistics na nagpapabuti sa kanyang pag-unawa sa lahat ng wika. Isa rin ito sa mga skills na kailangan niyang i-unlock para matapos ang kanyang unang quest, pero hindi nag-aalala si Huhian tungkol dito. Agad niyang natagpuan ang pasukan ng libingan at tinaga ito gamit ang kanyang kutsilyo, naglabas ng maliwanag na haligi ng enerhiya sa langit habang nagbubukas ang pasukan. Pareho silang Linda at Kenshi ay nagulat na makita ito dahil hindi pa sila nakakita ng libingan na nagbukas ng maayos. Sinabi ng isa sa mga tao ni Linda na nagbubukas na ang pasukan ng libingan at nagmadali si Kenshi patungo sa haligi ng liwanag bago pa siya. Sinundan siya ni Linda, at sabay silang tumalon sa butas sa lupa na naglalabas ng napakalaking halaga ng enerhiya ng walang pagdadalawang isip. Samantala, si Huhian ay gumagamit ng lighter para basahin ang mga glyph sa pader at sinundan ang mga ito kasi naniniwala siyang ito ang tamang direksyon. Di nagtagal, nakarating siya sa isang bukas na lugar na may malinaw na lawa sa gitna, at yan talaga ang gusto niyang puntahan. Tumingin siya sa lawa at itinapon ang kanyang kutsilyo dito, tiyak na tiwala na ito ay magiging maayos. Pero sa ginawa niya, biglang lumitaw ang isang higanteng ahas na nagsasalita mula sa lawa, nagtatanong kung sino namang bobo ang nagbuhos ng kayamanan sa lawa sa pagkakataong ito. Kumaway si Huhian sa ahas para makuha ang atensyon nito na mukhang hindi masyadong natuwa sa kanyang walang pakialam na kilos. Pero, hindi niya balak siyang kainin. Dahan-dahan siyang umabot sa kanya at binuksan ang kanyang bibig, nagtatanong kung aling kutsilyo ang kanya, yung ginto o yung pilak. Alam ni Huhian na ang relikya ng libingan na ito ay ang ginto at pilak na pang-aks na galing sa kwento ng woodcutter na nawala ng kanyang pang-aks at nakakuha ng dalawa pa dahil sa kanyang katapatan. Alam ni Huhian kung ano ang kailangan niyang gawin para malampasan ang pagsubok at sinabi niya sa ahas na wala sa mga kutsilyong yun ang kanya. Pagkatapos, inilabas ng ahas ang kanyang kutsilyo at tinanong kung ito na ba ang gusto niya, at alam ni Huhian na kapag sumagot siya ng oo, makukuha niya ang kanyang kutsilyo at ang relikya ng libingan na ito. Pero hindi niya balak gawin to sa madaling paraan. Tinanong niya yung ahas kung pwede niyang tingnan ng malapitan yung kutsilyo para makasigurado, at walang problema sa ahas. Lumapit si Huhian at pagkuha niya ng kutsilyo, sinaksak niya yung ahas na nagdulot ng pisikal at emosyonal na pinsala. Tinanong siya ng ahas kung bakit siya umatake nagtratrabaho lang naman ito, at sumagot si Huhian na hindi siya nagtitiwala sa mga katulad nito. Pinalilibutan siya ng ahas habang sinasabi ni Huhian na wala namang kasiguraduhan na may gantimpala siyang makukuha sa pagsubok na to, at kahit makuha niya ang relic, baka maging isang walang isip na mamamatay tao siya.
Nagulat ang ahas nang marinig to at tinanong si Huhian kung paano niya alam ang lihim na to. Naalala ni Huhian na nabasa niya to sa balita noong nakaraan niyang buhay. Noong panahong yun, nahanap ang ginto at pilak na pang-ak sa Amerika at ang gumagamit nito ay naging serial killer. Biglang umatake ang ahas sa kanya pero nakaiwas si Huhian at tumalon siya sa itaas nito, sinaksak ang ulo gamit ang kanyang kutsilyo. Sinabi ng ahas na hindi sapat yun para mapigil siya kaya't pinalakas ni Huhian ang puwersa at tinusok ang kutsilyo ng mas malalim, dahilan para magalit ang ahas at umikot-ikot sa sakit, nagbigay kay Huhian ng roller coaster ride ng buhay niya. Ipinaliwanag ni Huhian ang iba't ibang paraan kung paano ma-master ng isang tao ang isang relic. Ang unang paraan ay affinity o ang kakayahang kontrolin ng mga relic sa pamamagitan ng tiwala. Ang pangalawa ay dominance, ibig sabihin ay kontrolin ng relic gamit ang puwersa. At ang pangatlo ay compatibility, kung saan ang user at ang relic ay para sa isa't isa. Sa ngayon, sinusubukan niyang gamitin ang dominance sa ahas, na ayaw talikuran siya at sumisid sa lawa para iwasan si Huhian. Patuloy siyang humahawak sa ahas kahit gaano ito kabilis o ka-erratic gumalaw, at sinasabi niyang sumunod ito sa kanya o wawasakin niya ito ng tuluyan. Sinasabi ng ahas na huminto siya habang ito'y naguguluhan at ang mga kaliskis nito ay unti-unting nagiging ginto at nalalaglag isa-isa. Ang buong katawan nito ay naging tubig, at ang tubig ay naging ginto. Tuwang-tuwa si Huhian na nakuha niya ang mga relikya ng walang masamang epekto. Sinabi ng system window niya na nakuha niya ang titulong Tomb Survivor at isang bagong skill, Tomb Excavation, na nagpapataas ng kaalaman tungkol sa mga libingan. Masaya si Huhian kasi isa na lang ang skill na kailangan niyang i-unlock para sa quest habang naglalaro siya sa mga screen para malaman ang iba pang tungkol sa stats niya. Isang bagong screen ang lumabas sa harap niya, nagsasabing nakuha niya ang bagong titulo na Abuser of Relics, na nagpapataas ng kanyang dominance power pero nagpapababa ng kanyang affinity. Wala siyang pakialam dito kasi gusto niyang sakupin lahat ng relikya sa buhay na ito. Bigla, narinig niya ang dalawang explorer na papalapit sa kanya, kaya nagtago siya at pinanood si Kenshi na nagtatapon ng relikya sa lawa. Naawa si Huhian sa kanya kasi hindi niya alam na nalinis na ang libingan, pero hindi na siya nagtagal para panoorin ang pagdurusa nito. Samantala, unti-unting nawawala ng pasensya si Kenshi kasi may propeta nang nagsabi sa kanya na kailangan lang niyang itapon ng isang relikya sa lawa para ma-activate ang pagsubok. Tinanong siya ni Linda kung totoo ba ang balita na may relikya ang Republic of Bent, at tumanggi siya kahit na nahuli na siya. Biglang umuuga ang libingan at nagsisimulang gumuho ang bubong, kaya't napilitang tumakbo silang dalawa bago pa sila matrap sa mga guho. Samantala, may ilang tauhan ni Ryan na nag-iimbestiga sa opisina ng boss nila para tingnan kung may natitirang mahahalaga doon, pero wala na talagang laman. Nagmumura si Wo, yung blonde na guy, kay Huhian dahil sa pagwasak sa buhay nila at sinasabi sa dalawang kasama niya na talagang papatayin niya ito bilang bagong boss. Pero sa pagdating ng tawag mula kay Huhian, nagpanik siya at nahulog sa sahig. Kinuha pa rin niya ang tawag at tinanong siya ni Huhian kung may gusto siyang ipagdasal dahil ang tagal niyang sumagot. Sabi ni Wo, igalang siya dahil senior siya, pero sabi ni Huhian, tumahimik na lang siya at gumawa ng utos para sa kanya. Samantala, tumawag si Kenshi sa kanyang headquarters para sabihin na nabigo siya sa misyon, pero nalaman niyang may isa pang propesya na lumabas pagkatapos niyang umalis tungkol sa isang lokal na tao na nakahanap ng relikya bago siya. Nagalit si Kenshi kasi hindi na sana siya magpapakahirap sa putik kung alam lang niya ito. Sabi ng tao sa kabilang linya, hindi laging maayos mabasa ng kanilang propeta ang mga letter kasi nasa Japanese ito, pero pinayuhan si Kenshi na maging maingat sa taong nakasakop sa dungeon na to dahil tinawag siya ng propesya na ang taong devourer ng mundo. Kasabay nito, sinabi ni Huhian kay Wo na ang misyon niya ay pumasok sa pinakamalaking secret auction house sa mundo na tinatawag na Midas at hanapin ang isang tao na ang pangalan ay Jack Kamen. Tinanong ni Wo kung paano naman daw makakapag-enter sa auction house ang mga walang kwentang tao tulad nila, pero sinagot sila ni Huhian na parang hindi yun problema niya. Sabi niya, siya na ang bahala sa lahat ng gastos para makapasok sila sa auction hall, kaya wala silang dapat ipag-alala sa pera. Pero kung hindi sila magtatrabaho para sa kanya, papatayin niya sila, at sapat na yung banta na yun para pilitin ang mga thug na makipagtulungan sa kanya. Pagkatapos nun, nag-ayos na si Huhian para sa relic hunting nang marinig niya ang balita na may isa na namang sumubok ng seppuku, kaya 4 na tao na yon sa nakaraang buwan. Hindi na ito nakakagulat para kay Huhian kasi nangyari na rin ito dati bago nagumpisang lumabas ang mga libingan. Naglalakad siya papunta sa unahan at aksidenteng nabangga si Kenshi na nagsimulang magturo sa kanya. Naalala ni Huhian ang mukha nito mula sa nakaraang raid sa libingan at nagdesisyon siyang manatili kasi alam niyang may propesya ang Republic of Bent. Ibig sabihin, kung nandito si Kenshi, malapit nang lumabas ang isang libingan.
Nakikita rin niya na may dala si Kenshi na relikya dahil hindi man lang nito tinatago ang kanyang aura. Binasag ni Huhian ang atensyon niya para makaiwas at habang sinisikap ni Kenshi na pigilan siya, sinabuyan siya ng beer sa mukha at damit kaya naman nagalit siya. Sinabi ni Kenshi na magdasal na lang para sa dry cleaning pero sumagot si Huhian na isa lang siyang broke na estudyanteng kolehiyo. Pinatpat niya ang balikat ni Kenshi at sinabing mag-relax na lang habang ninanakaw niya ang relic nito at ibinagsak ang ID niya sa lupa para mapa-address si Kenshi. Bigla, nanginginig ang lupa at dumilim ang langit at napagtanto ni Huhian na may isa na namang libingan na lumitaw malapit. Nagmamadali siyang hanapin ito habang masaya si Kenshi na natupad na naman ang isang propecia pero bigla siyang tumawag mula sa opisina, sinasabihan siya tungkol sa propecia na ang hapon na nakakita sa gintong at pilak na palakol ay malapit lang. Nagulat si Kenshi nang marinig ito, pero nang marinig niya ang pangalawang propecia na nagsasabing mag-ingat sa alak, naisip niya na si Huhian ang hinahanap niya. Di nagtagal, ang lindol ay naging higit pa sa isang natural na sakuna nang biglang may mga espada na lumalabas sa lupa na parang damo, sinundan ng mga haligi ng liwanag na sumasabog sa buong syudad. Hindi ito ang inaasahan ni Huhian, pero habang tinitingnan niya ang takot sa paligid at ang panik sa isipan ng mga tao, napagtanto niyang ang relikya dito ay talagang masama. Nagtataka siya sandali, pero napagtanto niyang ang relikya na napapalibutan ng mga sirang espada ay ang Muramasa Sword. Si Muramasa ay isang sikat na panday ng espada sa sinaunang Japan na gumagawa ng sobrang talas ng mga espada. Ang pinakadakilang gawa niya ay ginamit ng isang samurai para patayin ang isang buong pamilya na naging dahilan para maging sinumpa ang espada. Naalala ni Huhian mula sa kanyang nakaraang buhay na ang libingan ng espada ni Muramasa ay talagang mapanganib para sa mga tao at totoo pa rin ito hanggang ngayon. Binibigyan siya ng babala ng sistema na ang uhaw sa dugo ng libingan ay tumutusok na sa kanyang balat ngayon at totoo nga ito para kay Huhian habang tinitingnan niya ang kanyang braso na nagsisimulang magliyab. Napagtanto niyang wala na siyang oras para sayangin at nagsimula siyang maghanap ng pasukan pero sa kanyang pagkabigla, mas malaki pa ang libingan kaysa sa inaasahan niya at pagod na siya bago pa man niya ito matagpuan. Nais niyang sana ay nagtagal pa siya kay Kenshi ng kaunti dahil sana alam niya ang direksyon papuntang pasukan at naging mas madali ang kanyang trabaho. Nang mga sandaling iyon, narinig ni Huhian ang sigaw ng isang babae at sinundan niya ito para makita ang isang grupo ng tao sa isang butas na may isang babaeng nagwawala. Lahat sila ay humihiling sa kanya na kalmayan ang sarili, pero sobrang uhaw na siya sa dugo kaya na-unlock na niya ang Byakugan. Napagtanto ni Huhian na ang relikya ay nahawakan na siya at kung sino mang mapagtaga niya ay madidim na rin. Bigla, napansin niya ang isang tulay na patungo sa butas at naisip niyang tanging kapag may inialay na sakripisyo lang ito mabubuksan. Tinanong ni Huhian yung mga tao sa hukay kung may Japanese na lalaki ba na nagdulot ng lahat ng ito at tumakas. Isang lalaki ang nag-confirm sa mga duda niya at sinabi na may isang mukhang kaina-hinalang tao na nagsimula ng kumanta ng kakaibang kanta sa Japanese at yun ang nagbukas ng hukay. Tapos, itinulak sila lahat at tumakas. Alam na ni Huhian na mangyayari ito pero swerte na lang at may bago siyang relikya na sa tingin niya makakatulong sa sitwasyong ito. Kinuha niya yung relikya na nakuha niya kay Kenshi kanina. Tila isang pulse heiress na gawa sa lubad at isang matcha dessert sa loob ng salamin. Nakilala ito ni Huhian bilang relikya mula sa kwento ng magkapatid na naging araw at buwan. Isang tigre ang humabol sa kanilang ina na nag-alok ng matcha cake para iligtas ang kanyang buhay. Inatake ng tigre ang mga bata niya pero biglang may lubad na bumaba mula sa langit para iligtas sila. Bigla, sinabi ng sistema sa kanya na na-unlock na niya ang pang-apat na skill para makapasa sa kanyang misyon. Ang skill na ito ay tinatawag na Nimble Fingers na nagpapahintulot kay Huhian na malaman kung paano gamitin ang isang bagay sa simpleng paghawak lang. Sa ganitong paraan, natapos na niya ang kanyang misyon at naging ganap na Tomb Raider mula sa isang baguhan at sinabi ng sistema na maaari na niyang kunin ang kanyang gantimpala kapag nakatakas siya sa libingan na ito. Hindi na mas magiging masaya pa si Huhian sa timing, kaya't nagdesisyon siyang ipagdiwang ito sa pamamagitan ng pagtalon sa hukay at harapin ang nagwawala na babae. Sinalubong siya nito ng galit na galit pero madali lang niyang naipagtanggol ang lahat ng kanyang atake at itinulak siya pabalik. Ginamit niya ang pulse heiress na lubad at pinainit ito sa babae, itinali siya at pinakawalan mula sa pagkakabihag ng relic. Tinanong niya ang mga tao kung nasaan na yung hapon na nagpasimula ng lahat ng ito at sinabi nilang umakyat ito sa tulay at pumunta patungo sa mga gusali. Narealize ni Huhian na alam na niya ang lahat tungkol sa libingan dahil sa propheticong relic kaya't kailangan niyang pumunta sa pasukan. Bigla, tinanong siya ng babae kung pwede ba niyang ayusin yung nakakapang-init na lubad na sumisikip sa maling parte. Tinawag ni Huhian pabalik ang lubad sa kanyang kamay at tumingin sa mga tao sa hukay, sinabing pag nakalabas sila, dapat tulungan siya na mahuli yung hapon na nag-set up sa kanila.
Samantala, naglalakad si Kenshi sa tulay at sinusubukang hanapin yung butas kung saan dapat nandoon yung relic. Di nagtagal, nahanap niya ang hinahanap niya at dumaan sa loob. Akala niya ayos na ang lahat, nahanap na niya ang lokasyon ng relikya, naayos na ang lahat ng saksi na makakasagabal, at ngayon, ang natitira na lang ay makuha ang Muramasa Blade. Pag nakuha na niya yun, diretso na siyang pupunta kay Huhian para turuan siya ng leksyon dahil confident siya na kapag nasa kanya na ang Muramasa Blade, magiging hindi siya matatalo. Pero bigla, nawawalan siya ng tiwala at pasensya nang hindi niya mahanap ang Muramasa Blade sa mga sira. At sa mga sandaling yun, dumating yung mga nahuli niya kanina at sinimulan siyang batuhin. Hindi makapaniwala si Kenshi kung paano siya nandito habang sinusubukan niyang pigilan silang sipin siya. Bigla, nakita niya si Huhian na nakatayo sa likod ng tao, hawak ang gintong palakol sa kamay, at doon niya naisip kung sino talaga ang nagtakbo sa kanya. Tinukso siya ni Huhian, sinabing wala siyang kayang gawin ng tama kahit na may buong hukbo na sumusuporta sa kanya. Ginamit niya ang gintong palakol bilang radar para hanapin ang Muramasa Blade at pagkatapos i-scan ang malaking hukay, sa wakas natagpuan niya ito. Tinawag niya ang espada na parang hammer ni Thor at masaya ang Muramasa Blade na matagpuan. Sinabi nito kay Huhian na hayaan itong uminom ng dugo ng 10 tao dahil doon lang ito makakabawi sa tunay na anyo at kapangyarihan nito, pero kung mabibigo siya, mananatili siya sa libingan na ito magpakailanman. Hindi talaga maintindihan ni Kenshi kung bakit nakakapagsalita ang espada, pero tinanong ni Huhian kung ito na ba ang pagsubok ng libingan na ito. Tumawa ang espada, sinabing ito nga ang pagsubok at inutusan si Huhian na simulan na ang pagpatay. Pero, hindi ganyan ang plano ni Huhian. Sa halip na tanggapin ang pagsubok, ginamit niya ang dominance technique kay Muramasa, sinabing kunin nito lahat ng mga clone niya. Sabi ng sirang espada, tigilan na ang kabobohan dahil kahit nagmamatigas at nag-aaksaya ng oras, hindi naman ito kayang labanan ng dominance ni Huhian. Nagsimula na itong sumipsip ng mga clone at ang lupa ay nanginginig habang lumalakas ang espada. Nagtataka ang mga tao, pero kalaunan, bumalik din sa normal habang hawak ni Huhian ang naayos na Muramasa Blade sa kanyang kamay, naglalabas ng asul na apoy. Si Kenshi ay nagulat nang makita ang isang tao na kayang kontrolin ang ganitong bagay na relic at nang magsimulang umakyat ang mga tao mula sa hukay gamit ang lubid, sumingit din siya. Napansin siya ni Huhian at tinawag siya, sinabing hindi siya pwedeng makisama sa iba. Agad na sumuko si Kenshi at humingi ng tawad kay Huhian. Inimbitahan pa nga siyang sumama dahil malaki ang bayad sa mga Tomb Raiders at dala din nila ang prophetic relic na future guide. Sabi ni Huhian, narinig niya na isang tao lang ang pwedeng gumamit ng future guide relic at sinagot siya ni Kenshi na may kumpanya na makakasolve ng problemang yan. Medyo na-impress si Huhian sa pagka-organized nila, pero nang sabihin ni Kenshi na ang kumpanya ay TKBM, bigla na lang nagbago ang mood niya. Biglang lumabas ang mga tao at sinabihan si Huhian na siya na ang susunod. Agad na sinipa ni Huhian si Kenshi sa sikmura at iniwan siyang nag-iisa sa hukay habang umaakyat siya. Nakiusap si Kenshi na isama siya, pero tinukso siya ni Huhian, sinabing humingi na lang siya ng tulong sa TKBM. Pagkatapos nun, inutusan niya ang libingan na magsara at patuloy na nakiusap si Kenshi sa kanya para sa awa habang siya ay natatakpan ng mga bato. Kinabukasan ng gabi, nagulat ang balita tungkol sa kung paano ang lindol sa gitna ng syudad ay naging isang sakuna, habang mga talam ang nagsimulang umusbong mula sa sahig at mga pader. Patuloy pa rin ang operasyon ng rescue at sinasabi ng mga nakaligtas sa media na may isang Hapon na tao na responsable sa lahat. Umabot din ang balita sa Japan at nagalit ang Prime Minister kay Mori, ang pinuno ng Excavation Army. Sinabi ni Mori na kasalanan ng Koreano dahil yun ang sinabi ng prophetic relic nila, pero ayaw makinig ng Prime Minister sa ganyang usapan, kasi dapat ay naalis na siya. Tinanggap ni Mori ang galit na walang reklamo at sinabihan ng Prime Minister na hindi na nila kailangang mag-alala dahil makikita nila si Huhian salamat sa future guide relic. Mas lalo pang nagalit ang punong ministro nang marinig ito dahil alam niyang ang relikya ay kayang subaybayan lang ang mga taong minarkahan nito. Sinabi ni Mori na tama siya, pero dahil minarkahan si Kenshi ng relikya at nagkita sila, dapat ay makita rin nila siya. Sinabi ng punong ministro na gawin ang kinakailangan. Kahit nagalit pa rin siya dahil sa ginawa ni Juhyeon na nakasira sa reputasyon ng kanyang bansa, sa parehong oras, nandoon si Juhyeon sa banyo ng hotel, tinitingnan ang mga sugat niya mula sa pagnanakaw sa libingan kanina. Nakikita niya ang mga paso sa kanyang braso at na-realize niya na ito ay dahil sa pagsubok niyang sakupin ang Muramasa Blade. Kasi mas malakas ang isang relic, mas matindi ang pinsalang ibinibigay nito sa sino mang gustong pilit na kontrolin ito. Naisip ni Juhyeon na hindi niya na kayang ipagpatuloy ito, kundi ay baka ma-hospital na siya sa lalong madaling panahon. Bigla na lang lumabas ang system window para sabihan siya tungkol sa reward niya sa pagkakatapos ng quest, ngayon na siya ay nasa labas na ng libingan.
Tinanong siya ng window kung ano ang plano niya para sa hinaharap at may dalawa siyang pagpipilian. Pwede niyang piliin ang landas ng affinity o ang landas ng dominance, at kahit na nag-aalala siya na makakaapekto ang dominance sa kanyang kalusugan, wala siyang pagdududa na ito ang gusto niyang gawin. Pagkatapos niyang magdesisyon, sinabi ng sistema na pwede na niyang kunin ang kanyang premyo. Excited si Juhyo na makita kung ano ang makukuha niya, pero nang walang nangyayari, nagiging impatient na siya. Nagsimula siyang maghanap sa banyo para sa premyo, pero bigla niyang nakita ang isang bagay sa bulsa niya. Kinuha niya ang isang maliit na makinang tablet at nalaman niyang ito ay isang consumable relic na pagkain. Nagtatanong si Juhyon kung kailangan ba niyang kainin to at kung mapagkakatiwalaan ba niya talaga. Pero sabi niya, kung mamamatay man siya, ayos lang, kaya nilunok niya ang tableta. Napakamapait nito pero pagkatikim niya, biglang gumaling lahat ng sugat ni Juhyon. Binabati siya ng sistema sa pagkuha ng kanyang gantimpala. Hindi lang siya nakabawi mula sa pinsalang natamo sa laban ng dominance, nagkaroon pa siya ng bagong skill na tinatawag na tolerance na magpapalakas sa kanya laban sa relic poisoning. Napagtanto ni Juhyo na sobrang epektibo ng skill na ito dahil hindi na siya kailangang mag-alala sa sobrang damage mula sa mga laban ng dominance. Nagtataka siya kung ang uwak ang nasa likod nito, pero gaya ng dati, wala siyang nakuhang sagot. Sinusubukan niyang alamin kung bakit sobrang nakatulong sa kanya ang Crow Relic nang biglang lumabas ulit ang system window sa harap niya, sinasabing na mark na siya ng S-Rank Relic at binabasa na ang kanyang hinaharap. Napagtanto ni Juhyo na ang S-Rank Relic ay isang gabay sa hinaharap at ang gobyerno ng Japan ay nakatutok na sa kanya. Alam niya ang tungkol sa gabay sa hinaharap na nakabatay sa isang alamat tungkol sa isang aklat ng mga Propacia mula sa sinaunang Japan. Imbis na gumawa ng mga libingan, kusa nitong nahahanap ang mga may-ari nito, tulad ng ginawa nito kay Sasaki sa nakaraang buhay ni Juhyon. Sigurado siya na ang parehong estudyanteng babae ang may hawak ng gabay sa hinaharap na ito ngayon. Sa nakaraang buhay, inapproach ng gobyerno ng Japan si Sasaki sa oras na nakita niya ang relikya at walang inaksayang gastos para makuha siya. Pero, hindi magaling si Sasaki sa pag-aaral at hindi niya maunawaan ng maayos ang mga Propacia sa sinaunang Japanese. Sa huli, pinatay siya ng isang makapangyarihang tao na kumuha sa hinaharap na gabay. Si Juhyon ay nagpasya na ibang paraan ang gagawin niya ngayon at agad siyang sumakay ng eroplano papuntang Japan. Habang nag-e-enjoy si Sasaki sa tahimik na buhay niya, biglang sinabi ng manager niya na oras na para basahin ang future guide. Hindi siya masyadong excited dito pero nagtrabaho pa rin siya. Sinabi ng manager niya na kopyahin lang ang kahit anong mabasa niya kahit di niya ito maintindihan. Bigla na lang siyang sumigaw kasi nakasulat sa libro na mamamatay daw siya. Samantalang si Juhyon, nasa Japan, nag-e-enjoy sa tunay na sushi at naghihintay na umatake ang gobyerno ng Japan sa labas ng pintuan niya. Ang mga sundalo ng Excavation Army ay handa ng umatake, pero bago yun, gusto nilang ipasok si Sasaki na may dalang mas maraming sushi. Nagtataka siyang bakit siya pa ang dapat magsilbi sa lalaking nandito para patayin siya, pero sinabi nila na kailangan lang niyang markahan ng buo ang lalaki gamit ang kanyang relic. Pinapaniwalaan siya ng mga ito na hindi alam ng lalaki kung sino siya, kaya't hindi siya gagawa ng masama at kinakabahan siyang pumasok. Pero sa sandaling tumingin siya kay Juhyon, nahulog ang loob niya dahil ang tipo niya ay sinumang mukhang K-pop idol. Nakita ni Juhyon ang aura niya at naghanda na siyang harapin siya gamit ang espada niya habang ang Excavation Army ay inutusan ng mga sundalo sa lupa na sumugod para iligtas si Sasaki, na nagulat sila. Isinara ni Sasaki ang pinto sa mukha nila kasi gusto niyang mag-isa kasama ang crush niya at ipinakita niya ang text message para lihim na sabihin sa kanya na nahulog siya sa kanya sa unang tingin. Si Juhyon ay naguguluhan sa nangyayari pero mas okay ito kaysa sa plano niya dati, kaya pumayag siyang makipag-date kay Sasaki para makuha ang kanyang future guide. Samantala, nagdesisyon ang mga sundalo na sumugod at iligtas ang babae nila pero bigla, sumabog ang pinto sa mukha nila at ang susunod na alam nila ay nakatali na sila at nakasabit sa kisame. Lumabas si Juhyon mula sa kwarto na nakapatong ang kamay sa balikat ni Sasaki at sinabing dapat na silang pumunta sa magandang date spot ngayon na wala nang makakaistorbo sa kanila habang naglalakad sila papunta sa isang cafe. Sinabi ni Juhyon kay Sasaki na tiyak na puno ng mga duwag ang Excavation Army dahil siya pa ang ipinadala nilang makipaglaban sa unahan. Tinanong siya ni Sasaki kung paano niya nalaman yon at sagot niya nang walang kaabala-abala na may mga sources siya. Hindi na nagatubili si Sasaki at sumang-ayon sa kanya, sinabing laging nakamasid ang army sa kanya at pinipigilan ang kanyang galaw. Biglang tinapak ni Juhyon ang ulo niya, sinabing dapat silang gumawa ng gulo para sa mga lalaking yon at lalo namang nahulog si Sasaki sa kanya. Sinasabi niya na hindi naman siya nakakatakot at ngayon na natano na niya ang mga mata nito, parang kaya na niyang basahin ang hinaharap. Naalala niya na naiwan niya ang guide sa bahay, pero sa tingin niya, okay lang kasi hindi niya naman ito kakailanganin.
Di nagtagal, nakarating sila sa isang coffee shop at todo na si Sasaki sa date pero biglang humugat si Juhyun ng kutsilyo laban sa kanya. Nabigla siya at tinanong kung ano ang ginagawa niya saka sinabi niyang ibigay ang cellphone niya. Dinurog niya ang cellphone sa ilalim ng kanyang mga paa at pagkatapos ay inamin niyang alam niyang may hawak siyang future guide at kailangan niya siyang pasunurin sa ilang bagay. Wala nang choice si Sasaki kundi sumunod sa kanya at nag-book sila ng private cabin sa cafe. Pagkasara ng pinto, sinabi ni Juhyun sa babae na magsimula na at isulat lahat ng propesya sa future guide niya sa notebook niya. Sinasabuyan ni Sasaki si Juhyun dahil sa pagsisinungaling niya tungkol sa date at sinasabi niyang hindi siya makakatulong kasi naiwan niya ang future guide sa bahay. Tinawag siya ni Juhyun na noob kung hindi man niya alam na pwede lang niyang hawakan ng tato sa braso niya para makuha ang relic niya dito. Ang boba, ginawa niya talaga ang sinabi niya kahit ayaw niyang tumulong. Sinasabihan siya ni Juhyun na huwag palampasin ang kahit anong detalye habang nagsisimula siyang mag-enjoy sa dessert. Nagsimula si Sasaki na isulat ang mga propesya para sa kanya pero ilang minuto lang ang nakalipas, ibinagsak niya ang kutsara sa baso para makuha ang atensyon niya. Sinabi niya sa kanya na bumabagal siya at hindi niya matatapos ang gawain sa ganitong takbo. Sinabi ni Sasaki na sumasakit ang mga kamay niya pagkatapos magsulat ng sobrang dami. Nag-alok siya na ibigay sa kanya ang gabay sa hinaharap kapalit ng pagpapalaya sa kanya, pero tinanggihan ni Juhyun ang hiling niya parang sigma at nagsimula ng mag-scroll sa mga reels sa Instagram. Sinasabihan ni Sasaki ang sarili na tanga siya dahil nahulog siya sa patibong na ito dahil lang sa gwapo si Juhyun. Habang iniisip niya na sana nakuha na niya ang future guide mula sa kanya kung kaya niya, S-rank relic kasi ito, at kung susubukan niyang kontrolin ito, tiyak na magduruse siya ng sobrang sakit na hindi maihahambing sa nangyari sa Muramasa Blade. Bigla, narinig ni Juhyun ang mga sundalo ng excavation na papalapit sa kwarto kahit na pinipigilan sila ng staff kaya nagpa siya siyang oras na para bilisan ang plano niya. Kinuha niya ang Muramasa sword at sinabi kay Sasaki na sapat na ang ginawa niya. Nanghihinayang siya, iniisip na papatayin na siya at nagmamakaawa na huwag siyang patayin dahil marami pa siyang magagawa para sa kanya. Tinitigan siya ni Juhyun ng nakakatakot na ngiti bago niya ibinaba ang patalim at tinaga ang magiging gabay imbis na siya. Si Sasaki ay sobrang nalilito para makapag-react habang nakikita niyang sumisigaw at nagmumura ang kanyang libro kay Juhyun habang may kidlat na lumalabas mula sa mga pahina nito. Pero, hindi makabawi ang S-grade relic at unti-unting nagiging itim na usok. Pagkaalis ng bagay, nagiging blanko ang mga mata ni Sasaki at bumagsak siya sa sofa, sabay sabing para ito sa kabutihan niya. Biglang nagsabi ang sistema na nakuha niya ang titulong Violent Relic Destroyer na mas lalo pang nagpapalakas sa kanya at nagpapababa ng kanyang affinity. Nakakuha rin siya ng skill na tinatawag na Giant Hunter na wala siyang ideya kung paano gamitin. Biglang dumating si Mori, ang hepe ng Excavation Army, kasama ang mga sundalo para arestuhin si Juhyun, at nang makita niya ang nag-aapoy na labi ng future guide, labis siyang nalumbay. Sabi niya, papatayin niya siya dito mismo, pero sinabihan siya ni Juhyun na chill lang at kumain ng rice cake relic na itinapon niya sa kanila. Nahuli ni Mori yung rice cake at sinabi kay Juhyun na hindi ito gagana sa kanya. Pero sa susunod na sandali, yung matamis na amoy ng rice cake ay parang nahipnotize siya, at lahat ng tao niya, nawala na ng focus kay Juhyun at nagsimula ng malaglag ang laway habang iniisip ang pagkain ng rice cake. Itinuro ni Mori ang baril niya sa mga sundalo na gustong kunin yung rice cake sa kanya at sinabi sa kanila na bilang kanilang senior, siya ang may karapatang kumain nito. Itinutok ng mga sundalo ang kanilang mga baril sa kanya bilang sagot at may isa pa na tumira kay Mori, halos tumama lang sa kanyang tainga. Galit na galit si Mori dito, at inatake niya ang sundalo, sinabing hindi niya ibibigay ang kanyang bibingka at nakisali na rin ang ibang sundalo sa laban habang abala ang mga sundalo sa pagtatalo para sa bibingka. Si Juhyun ay nakasakay na sa eroplano papuntang Korea. Binabasa niya ang mga hula na isinulat ni Sasaki at natagpuan ang eksaktong hinahanap niya. Kwento ito tungkol sa Great Entombment, isang global na sakuna kung saan ang buong planeta ay natrap sa loob ng isang napakalaking libingan. Yan yung panahon na biglang dumami ang mga relikya sa buong mundo at gusto ni Juhyun na maging handa kapag nangyari ito. Ang unang hakbang ay pumunta sa Vegas kung saan ang mga tauhan niya ay nag-iimbestiga sa Midas Auction House. Ibinigay nila kay Juhyun ang ulat ng kanilang investigasyon at sinabi na may 3 tao na may initial na JK na nag-sign up sa Midas Auction House. Hindi na nahirapan si Juhyun na hanapin ang guy na hinahanap niya at sigurado siyang dahil naroon ang guy sa auction, siguradong may mga high-level relics din na nandyan. Pero nung binasa niya yung in-announce na auction brochure, na-disappoint siya kasi walang mga relic na pang-Diyos doon. Sabi ni Juhyun, kahit papaano, bid lang sila sa mga interesting na items. Tinanong ni Wo, ang leader ng mga utusan, si Juhyun kung seryoso ba siya kasi ang mga auction sa Midas nagsisimula sa 100 million won.
Sumagot si Joohyun na seryoso siya parang stage 4 na cancer, at pasok siya sa bidding war kahit wala siyang cash ngayon. Na-shock yung mga utusan niya sa narinig nila, pero agad na pinaalalahanan ni Joohyun sila na nasa Vegas sila at wala ng ibang lugar na madali makagawa ng magandang pera. Dahil dyan, pumunta sila sa isang kasino at si Joohyun ay tumama sa jackpot sa bawat makina. Lahat ay nagtipon-tipon para panoorin siya at kahit mga alipors niya hindi makapaniwala kung paano siya naging swerte. Dumating ang security ng kasino para inspeksyonin siya kung may daya, pero wala silang nakita na kakaiba sa kanya kundi isang gintong keychain. Sinabi ni Joohyun sa gwardiya na ito ang kanyang pampaswerte, pero sa totoo lang, ito ang gintong palakol na naging pocket knife. Kahit sa ganitong anyo, kaya pa rin niyang mag-attract ng yaman ng libre, kaya naman nakuha ni Joohyun lahat ng jackpot. Pero ngayon na lahat ay nakatingin sa kanya, nagdesisyon siyang lumipat sa susunod na kasino. Habang umaalis siya, may isang mayabang na lalaki na pumasok sa kasino, sinasabing magtabi-tabi dahil may VIP na darating. Agad na nakilala ni Joohyun ang nakakainis na guy na ito bilang si Suwo, isang lalaking nakasama niya sa kanyang nakaraang buhay. Napagtanto niya na since nandito si Suwo, siguradong nandyan din ang boss niya, at napatunayan nga ito nang dumating ang mayamang matandang lalaki na si Taejon. Uminit ang dugo ni Joohyun kasi si Taejon ang dahilan ng mga pagdurusa at masakit na kamatayan niya sa nakaraang timeline. Nangako siyang pagbabayaran siya sa mga ginawa niya ngayon, simula sa pagbili ng lahat ng mahahalagang relikya sa auction. Bigla, dumating ang mga tauhan niya na may dalang bag. Sabi na parang may kakaibang nangyayari, binuksan ni Joohyun ang bag at nakita ang pilak na pang-aks na nagsabi sa kanya na may paparating na panganib dahil kaya nitong madetect ang mga kaaway na gustong saktan ng kanyang amo. Tumingin si Joohyun sa paligid ng kasino at nakita ang mga tao na nag-aaway at nagpapanik dahil nalulugi sila ng pera sa isang hindi maipaliwanag na dahilan. Nagtataka siya kung ano ang nangyayari. Nang pumasok ang isang 10 sa 10 na kontrabida sa kasino, agad na nakilala ni Joohyun ang babae at naisip na siya ang huling tao na gusto niyang makita sa ngayon. Siya si Irene Holten, ang bunsong anak ng isa sa pinakamayayamang pamilya sa mundo, at bago nag-regress si Joohyun, hawak niya ang isa sa mga relikya na parang Diyos. Bukod sa titulo bilang hari ng pagkabangkarote, kilala si Irene sa pagdadala ng malas sa sinumang lumapit sa kanya, at alam ni Joohyun na kapag lumapit siya sa kanya, baka mawalan siya ng lahat ng pera. Sinabi niya sa kanyang mga alalay na sumunod sa kanya habang mabilis siyang naglalakad papuntang labasan. Pero napansin siya ni Irene at mukhang may gustong sabihin sa kanya. Hinahabol siya ni Irene at si Joohyun ay nagmamadali, parang hindi siya narinig. Pero paghawak niya sa door handle, bigla siyang na-shock at may lumabas na message mula sa system na may nakakalokong presensya malapit at nabawasan ang power ng mga relics niya. Bago pa makagawa ng kahit ano si Joohyun, hinawakan siya ni Irene sa kamay at tinanong kung pwede ba siyang maglaan ng 5 minuto para makipag-usap. Nagtaka si Joohyun nang makita ang mga screen na lumalabas sa harap niya, nagsasabing nahawakan na siya ng nakakalokong presensya. Sobrang hamina na ng mga relics niya, at kahit anong gawin niya ngayon, siguradong mabibigo lang. Agad niyang tinanggal ang kamay ni Irene at humingi ito ng tawad dahil sa sobrang pagkasangkot. Tinanong niya ng walang males kung siya ba yung laging tumatama sa jackpot at akala ng mga alipors ni Joohyun, ito na ang araw na makakatikim siya ng babae. Hiningi ni Irene na ibahagi ang sikreto niya pero sinabi niya na mali ang naisip niya. Nagalit si Wo kasi akala niya tanga si Joohyun na tinanggihan ng babae na unang lumapit sa kanya. Sinubukan niyang kausapin ito at sabi niya, pwede niyang sabihin ang sikreto sa kanya sa dinner, pero sa susunod na eksena, nasa sahig na sila kasama ang mga kaibigan niya, sobrang sakit ng tiyan. Walang duda kay Joohyun na kailangan na niyang umiwas kay Irene, pero habang umaalis siya, nabangga ang mukha niya sa pinto. Tinanong ni Irene kung okay lang siya at sinabi ni Joohyun na hindi, at lahat ng to ay kasalanan niya. Nang marinig ito ni Irene, sobrang na-excite siya at sinabi niyang ito na talaga ang kailangan niya ng tulong. Sinabi niya kay Joohyun na ang mga tao sa paligid niya ay palaging nalulunod sa malas at gusto niyang pagbutihin ang kanyang swerte para mapasaya ang lahat. Yung mga salitang iyon, kasama ang malalaki at mapapangarapin niyang mga mata, ay nagbigay ng tanong kay Joohyun tungkol sa lahat kasi sa nakaraang buhay niya, siya ang hari ng pagkabangkarote na nagdala ng gulo at pagkawasak sa mundo. Nagtataka siya kung nag-a-acting lang siya, pero seryoso si Irene na pagbutihin ang kanyang swerte sa kahit anong paraan. Biglang nakatanggap si Joohyun ng mensahe mula sa sistema na ang nakakabahalang kapangyarihan ng isang god-tier relic ay may epekto sa kanya, at dahil dito, tumaas ang kanyang tolerance sa mga negatibong epekto ng mga relic. Napagtanto ni Joohyun na ang kapangyarihan na nakuha niya mula sa pagkonsume ng silver ball ay umangat lang dahil sa presensya ni Irene, kaya nagpasya siyang itigil na ang pag-iwas sa kanya dahil makakapagpalakas ito sa kanya.
Pinili niyang isama si Irene sa auction kasi ang bad luck niya ay makakaapekto sa lahat habang siya ay nagiging resistant dito at lalabas na panalo. Masaya si Irene na sumama at dahil sa kanya, higit sa kalahati ng mga kalahok sa auction ay umalis dahil may mga problema silang kailangang ayusin. Nandoon pa rin si Taejon kahit na nasunog ang isa sa mga pabrika niya. Mamaya, magsisimula na ang auction na may vintage na bote ng alak pero sabi ni Joohyun kay Irene, wala siyang interes sa mga ganyang bagay. Excited si Irene na binibigyan siya ni Joohyun ng sobrang atensyon kahit alam niyang malas siya para sa mga tao sa paligid niya. Nagsimula nang maawa si Joohyun sa babae nang malaman niyang dati siyang mabait pero dahil sa relic na sobrang lakas, nagbago siya at naging masama. Biglang sinabi ng sistema na tumataas ang kapangyarihan ng relikya ni Irene kapag masaya siya at sa ngayon, sobrang saya niya kasi handang tumulong si Joohyun. Bigla siyang naglabas ng enerhiya na nagdulot ng lindol at nagdala ng malaking kapahamakan sa lahat sa paligid. Nagtakbuhan si Joohyun at sinabihan siyang huwag masyadong ma-excite kasi kakasimula lang ng auction. Mas lalo pang bumagsak ang mood ni Irene at nabawasan ang kanyang kapangyarihan kaya natigil ang lindol. Ngunit habang nag-uumpisa na ulit ang auction, napansin ni Joohyun na may mga tao na nag-aaway-aaway kasi talagang naapektuhan din ng kapangyarihan ni Irene ang kanilang mental na kalusugan. Nagdesisyon siyang gamitin ito bilang sandata at paligayahin siya tuwing gusto niyang pasabugin ang utak ng mga tao at paalisin sila sa auction. Pero kahit anong gawin niya, parang hindi apektado si Taejon. Kaya't nagdesisyon si Joohyun na guluhin siya sa pamamagitan ng pagsali sa kahit anong bidding war na sinalihan niya para lang tumaas ang presyo. Hindi siya bumibili ng kahit ano kasi nag-aantay siya ng S-tier na relic na sinasabi ng Propecia. Pero, lahat ng items sa catalog ay sold out na at nagsimula ng mag-isip si Joohyun na parang nabigo ang pagbisita niya sa auction house. Bigla, naglabas ang auctioneer ng punla ng almond tree na wala sa catalog at sabik na sabik sina Joohyun at Taejon kasi ito na ang S-grade relic na hinahanap nila. Si Joohyun ang unang nagtaas ng kamay at lahat ay curious kung sino itong bagong misteryosong bidder. Agad na itinaas ni Taejon ang kamay niya pagkakita kay Joohyun na nagpatunay sa mga pagdududa niya na nandito siya para sa parehong dahilan. Ang bagay na nasa harapan nila ay may ugat mula sa sinaunang kaharian ng Dahlia, kung saan ang alamat na emperador nito ay nakipagdigma ng matindi para hanapin ang halamang gamot ng walang hanggang buhay. Well, hindi naman talaga ito halamang gamot pero ang punla ng almendres na nasa harapan nila ay eksaktong hinahanap ng emperador sa kanyang nakaraang buhay. Sinira ni Joohyun ang katawan niya dahil sa mga side effects ng mga di-ayon na relikya at kinailangan niyang gawin ang lahat ng klase ng maruruming trabaho para makapag-ipon ng sapat na pera para makuha ang mga bunga mula sa punong ito na pag-aari ni Taejon para lang mabuhay. Ngayon, nagtataka si Joohyun kung nakuha ni Taejon yung relikya sa auction at determinado siyang talunin siya kahit anong mangyari. Pero, bigla siyang nag-alinlangan ng sinabi ng host sa mga nagbid na maganda ang taste nila dahil ang relikyang ito ay nagpapalakas sa may-ari sa kwarto. Nahiya si Joohyun ngayon at naawa si Irene sa kanya dahil mukhang desperado na kailangan pa ng relikya para maging magaling sa kama. Nahiya rin si Taejon pero at least wala namang nakatingin sa kanya. At dahil dyan, sinimulan ng host ang auction sa halagang $200,000 at agad na nagbid ang mga tao. Biglang nagbid si Taejon ng 10 million para sa punla. Napahanga ang lahat sa kwarto, may isa pang tao na sinubukang salagin ang bid niya pero pinatahimik ni Taejon ang mga tao na akalay pampaganya lang ang punla. Habang umabot na ang mga bid sa mahigit 50 million, nagpanik si Joohyun dahil hindi siya handa para dito. Maya-maya, nagbid si Taejon ng $100 million para sa punla at kahit ang assistant niya, hindi makapaniwala. Wala nang gustong makipagkumpetensya sa kanya ngayon, pero tumingin si Joohyun kay Irene para humingi ng tulong at nagsulat habang malapit nang bumagsak ang martilyo. Nagbid siya ng $150 million. Nagulat ang buong auditorium dahil si Irene ang unang babae na sumali sa bidding war para sa energy drink ni Johnny Sin at dahil lumampas siya sa nakaraang bid ng buong 50 million. Hindi papayag si Taejon na may kumuha ng item sa kanya, kaya't itinaas niya ang bid niya sa $160 million, pero si Irene ay diretsyong umabot sa $200 million. Naapektuhan ang ego ni Taejon dito at tinaasan niya ulit ang bid niya, pero sinabi ni Suwo, ang assistant niya, na huminto na siya dahil kalaban nila ang anak ng pamilya Holton at sobrang lalim ng bulsa nila, parang sa Mariana Trench. Pero ayaw makinig ni Taejon, at bigla, itinaas ni Irene ang alok niya sa $300 million. Malapit na sanang magbid ulit si Taejon, pero pinigilan siya ni Suwo gamit ang lahat ng lakas niya, kaya't napilitan siyang bitawan ng relikya kay Irene. Di nagtagal, pumunta sina Joohyun at Irene sa front desk at sinabi ng receptionist na maghintay sila habang inaayos niya ang kanilang item.
Nagpasalamat si Joohyun kay Irene sa pag-support sa kanya kanina at humingi ng tawad dahil sa pag-ubos ng pera niya. Sinabi ni Irene na wala yun kasi tutulungan naman siya nitong maalis ang malas niya. Tinanong niya kung may item ba na pwedeng manghiram ng swerte niya at sinagot ni Joohyun na wala siyang ibibigay sa kanya. Sa halip, may kukunin siya mula sa kanya. Tinanong niya kung may kakaibang bagay bang sumusunod sa kanya at sinabi niyang ibigay na ito kasi kapag ginawa niya iyon, matatapos na ang kanyang mga kapalaran. Alam ni Joohyun na kung makuha niya ang relic ng pagkabangkarote, ang pinakamatalinong gawin ay sirain ito, pero alam niyang pwede lang niya itong itago at gamitin mamaya. Pero sinabi ni Irene na wala namang sumusunod sa kanya. Nagulat si Joohyun nang marinig yun, pero tinanong niya siya kung may tato bang biglang lumabas sa katawan niya. Parang weird ang reaksyon niya sa tanong na yun, at doon na-confirm ang duda ni Joohyun na si Irene ay nahahawahan ng relic, katulad ng nangyari kay Sasaki. Napagtanto niya na ang bankruptcy relic ay isang possession type relic na tanging ang napiling tao lang ang makakagamit. Nagdesisyon si Irene na ipakita sa kanya ang litrato ng tato sa katawan niya at nang makita ni Joohyun ang mga itim na marka na nakabalot sa kanyang tiyan at likod sa mga litrato na dapat sana ay para lang sa boyfriend niya, doon niya naisip kung ano ang mali sa mayamang blonde. Naging host siya ng isang parasitikong relikya na kumukuha ng enerhiya mula sa kanyang katawan at hindi katulad ng mga relikya na nagpoposes, hindi niya basta-basta makukuha ang kapangyarihan nito. Ibinigay niya ang cellphone pabalik kay Irene, sinabing walang madaling solusyon sa problema niya, pero pwede silang magtulungan para masolusyonan ito. Nadismaya siya nung marinig yon, pero binigay sa kanya ni Joohyun ang numero niya at nangako na hindi siya lalayo o hindi siya papansinin. Sa mga sandaling iyon, bumalik ang receptionist na may dalang almond sapling at iba pang gamit na dinala ni Joohyun at tinanong kung kailangan ba niya ng mga porter para buhatin ang mga ito. Sagot ni Joohyun, meron na siyang mga trabahador at tinawagan si Woo pero hindi ito sumagot. Napagtanto ni Joohyun kung ano ang nangyayari at sabay-sabay, tumatakbo sina Woo at ang mga kasama niya na may dalang pera na napanalunan ni Joohyun sa kasino. Nagpahinga sila ng akala nila ay malayo na sila at nagsimula ng magdiwang kasi magiging mayaman na sila. Nagsimula silang tumawa kung paano nila naloko si Joohyun at nakuha ang pera niya. Pero biglang may silver na palakol na dumapo sa pader malapit kay Woo. Napasubo siya sa kanyang pantalon nang makita si Joohyun na papalapit sa kanya at tinanong kung paano niya sila nahanap. Hindi sinabi ni Joohyun na ang silver na palakol ang nagdala sa kanya sa kanila. Ipinahayag niya na mapaparusahan sila at kinuha ang isang maliit na bato mula sa kanyang bulsa. Tinanong siya ni Woo kung tatamaan ba siya ng bato pero hindi niya alam na ito ay isang relikya. Inactivate ni Joohyun ang kakayahan nito at biglang nagliwanag ang bato habang naging tabletang bato ito at may haligi na lumitaw sa harap ni Joohyun. Ipinaliwanag niya na ito ang batas ni Hammurabi na isinulat ng sinaunang hari ng Babylonia. Sabi ni Joohyun na sinasabi ng libro na mata para sa mata at ngipin para sa ngipin at dahil dito, may kapangyarihan itong ibalik ang anumang atake na ginawa sa may-ari nito. Sabi ni Joohyun na nabili niya yung item sa auction pero di niya inasahan na magagamit niya ito ng maaga. Ginagamit niya ang kapangyarihan ng relikya na nagbubuhol sa mga kamay ni Woo at ng mga kaibigan nito at pinapababa sila sa tuhod kay Joohyun. Pero, hindi lang pag-reflect ng mga atake ang kaya ng relikya. Kung gagamitin ng tama, pwede rin itong limitahan ang hinaharap ng mga target nito at yon ang ginagawa ni Joohyun ngayon. Nawawala ang mga energy cuff sa mga kamay ng mga goons at nagtataka sila kung tapos na ang kanilang parusa. Sinabi ni Joohyun sa kanila na walang mangyayari basta't hindi sila tatalikod sa kanya, pero kung gagawin nila yon, tiyak na mapapalaslas sila. Napagtanto ni Woo at ng iba pa na hindi nagbibiro si Joohyun, kaya't nangako silang magiging mga alalay niya mula ngayon. May trabaho na agad siyang nakaline up para sa kanila, at iyon ay ang pag-aani ng mga prutas mula sa almond sapling relic na nakahiga sa sahig. Ang punla ay kumikilos habang sinisisi niya si Joohyun at sinasabing ibalik siya sa paso. Sabi ni Joohyun sa mga kasama niya na simulan sa pagpapakalma sa punla. Hawak ni Woo ang punla at sinasabihan itong magpaka-relax at kahit na tumutol siya ng kaunti, napapansin niyang nagugustuhan niya ang haplos niya. Nagsimula siyang imasahe ang punla at sumali rin ng dalawa niyang kaibigan kahit hindi nila alam kung ano talaga ang ginagawa nila. Nagulat si Joohyun nang makita niyang mataas ang koneksyon ni Woo sa relikya kasi kagabi, nung sinubukan niyang kontrolin ito, tinamaan siya ng punlaan sa ulo at sinabihan siyang tanggalin ang mga maruruming kamay niya. Ngayon, si Woo ang nangunguna sa mga tauhan sa pagpapalit ng paso ng punlaan at nagdesisyon si Joohyun na hayaan na lang siyang hawakan ito. Bigla, tumawag sa kanya ang isang numero na kilala niyang kay Taejon. Napagtanto niya na nagsimula ng mag-imbestiga si Taejon tungkol sa kanya matapos ang nangyari kahapon at nagdesisyon siyang makisali na lang. Kinuha ni Joohyun ang telepono at mabilis na nagpakilala si Taejon bago tumalon sa usapan.
Alam niyang may puno si Joohyun na napanalunan ni Irene sa auction at gusto niyang pag-usapan kung paano niya ito makukuha. Sumagot si Joohyun na ayaw niyang ibahagi ang punla kanino man at nagalit si Taejon. Pero biglang sinabi ng assistant niya na si Suwon na kaya niyang makuha ang relic para sa kanya. Sabi niya na kung magagamit niya yung mga relic ng kumpanya, madali na lang yung trabaho para talunin si Joohyun at makuha yung punla at makakakuha pa siya ng puntos kay CEO. Ilang araw ang lumipas, nag-iisa si Joohyun sa isang bar at unti-unti na siyang nawawala ng pasensya kasi matagal na niyang hinihintay si Taejon na kumilos. Swerte siya ngayon kasi yung Silver Axe ay sobrang nagre-respond sa isang kalaban at yun ay si Suwo na lumapit kay Joohyun at tinawag ang pangalan niya. Tumingin lang si Joohyun sa kanya para siguraduhin na mag-isa siya tapos binaliwala na lang siya para ay tukso. Nagalit si Suwo nang hindi sumagot si Joohyun pagkatapos ng ilang tawag kaya't sumigaw siya sa tenga nito. Naghihintay si Joohyun na lumapit si Suwo at sinadyang sinuntok niya ito gamit ang siko na ikinabuwal ni Suwo bago humingi ng tawad dahil sa pagkagulat. Bumangon si Suwo at muling sumigaw sa kanya, sinasabing huwag siyang magpanggap na hindi siya kilala dahil nagkita sila sa auction. Nagpanggap si Joohyun na nag-iisip at tinawag si Suwo na Taejon's left nut na talagang nagpagalit kay Suwo. Lalo pang nagalit si Suwo at sinasabi ng sistema kay Joohyun na kapag nawala ng kontrol si Suwo, humihina ang kanyang kapangyarihan. Alam na ni Joohyun yan kasi sa nakaraang timeline, ang ginawa lang ni Suwo ay humalik. Pero dahil sa mga insecurities niya, madali siyang maistorbo at hindi niya magamit ang mga high-grade relics. Plano ni Joohyun na gawin din yan at ngayon ay si Taejon ang target niya. Tinanong niya si Suwo kung talagang desperado na ang boss niya para sa aphrodisiac almond at hindi na nakapagpigil si Suwo. Tumalon siya kay Joohyun na may dalang flask na may misteryosong alikabok pero nang subukan niyang itapon ito, walang lumabas. Naguguluhan si Suwo kung ano ang nangyari, pero bago pa siya makapag-isip, kinuha na ni Joohyun ang relikya at pinagsakluban ang mukha niya sa mesa. Sinabi niya kay Suwo na hindi niya kayang gumamit ng mga relikya habang bumabagsak ang kanyang dominyo at kukunin niya ang relikya ng gintong alikabok. Habang inilalagay ni Joohyun ang kanyang dominyo sa relikya, agad itong nag-activate at tinanggap siya bilang bagong master nito. Pinadapa ni Joohyun si Suwo sa lupa at ibinuhos ang pulbos sa likod niya, kaya't nagpanik ito at humingi ng awa. Ang relikya kasi ay tinatawag na Voodoo Priest Zombie Powder, isang malupit na relikya. Pinaparusahan ng relikya ang mga makasalanan sa pamamagitan ng pag-transform sa kanila bilang mga walang isip na zombie ng permanente, at kumikilos ito sa loob lang ng ilang segundo. Pinabayaan ni Joohyun si Suwo na makipaglaban sa sahig parang isdang bagong huli, at umalis na, umaasang hindi siya agad mahahanap ni Taejon. Nakita ni Taejon si Suwo kinabukasan, nasa loob ng selda, parang zombie pa rin. Nakakainis at nakakaasar to sa CEO, kaya't sinabi niyang kalimutan na si Suwo at kunin na lang ang relikya mula sa pulis. Sinabi ng mga tao niya na wala namang relikya si Suwo nung inaresto siya, kaya't agad na tumawag si Taejon sa abogado niya para baguhin ang diskarte sa sitwasyong ito. Samantala, nandyan si Joohyun sa airport kasama ang mga alipors niya na nagrereklamo tungkol sa bigat ng bagahe nila. Sinabi ni Joohyun sa kanila na kailangan niya ng lahat para sa nalalapit na laban at maswerte siya kasi marami siyang nakuha ng magagandang artifacts ngayon. Bukod sa mga relics na meron na siya, nakuha niya ang Egyptian funeral knife, ang Hammurabi tablet, ang pen ni Shakespeare, ang kwintas ni Marie Antoinette, ang zombie powder, wealth-type foxtail millet, at ang salamin ni Homero. Iniisip ni Joohyun na sapat na ito para makapagsimula siya sa pagkolekta ng mas maraming relics nang biglang may lumapit na babae sa kanya. Nagpakilala siya bilang si Gina, ang abogado ng TKBM Corporation at Taejon, at napagtanto ni Joohyun na seryoso na ang matandang lalaki ngayon. Inilabas ni Gina si Joohyun para sa kape at sinabi sa kanya na sobrang taas ang tingin ni Taejon sa kakayahan niya at gusto siyang kunin sa kumpanya nila. Ipinasa ni Gina ang mga dokumento kay Joohyun, sabay sabing magkakaroon siya ng signing bonus na $100 million at hiwalay na buwan ng sahod. Hindi sila makikialam sa pribadong buhay niya, pero kailangan niyang magtrabaho lang para sa kumpanya nila. Tumugon si Joohyun na wala siyang interes na maging alipin ng iba at sinabi ni Gina na mag-ingat siya sa sinasabi niya dahil ayaw niyang makipag-away kay Taejon kasi kayang-kaya nitong tanggalin ang mga katulad niya nang hindi man lang nahihirapan. Tinanong ni Joohyun si Gina kung siya ba'y nagbabantang masaktan siya at sinabihan siyang huwag makipag-away sa kanya. Bigla siyang kumuha ng zombie powder at naisip ni Gina na hindi niya ito gagamitin sa ganitong mataong lugar. Pero hindi baling may tao, at pagkatanggal niya ng takip ng bote, itinulak ni Gina ang mesa at umalis sa tabi niya. Ginamit niya ang kanyang relic para maglunsad ng water cannon laban sa kanya, pero tinawag ni Joohyun ang Hammurabi tablet para ibalik ang atake sa kanya. Naka-knockout si Gina matapos siyang lagyan ng golden shower ni Joohyun at lahat ay nagsimula ng mag-record ng laban nila.
Nilapitan siya ni Joohyun at ibinuhos ang zombie powder sa kanya, at di nagtagal, dumating ang security nang marinig nilang may hubad na babae na umaatake sa mga tao. Nalaman din ito ni Taejon at nagalit siya. Pero si Joohyun, wala siyang pakialam sa kanya. Nakakuha siya ng B-rank na relic na tinatawag na Painter's Ink mula kay Gina at may natitirang 50 na gamit ito. Masaya siya sa nakuha niya nang bigla narinig niya ang boses ng uwak, sinasabing delikado ang lugar na ito at kailangan niyang umalis agad. Ayaw ni Joohyun na sumunod sa sinasabi ng relic, kaya nagsimula siyang sumuntok sa hangin kasi hindi niya makita ang uwak na relic ngayon. Sinasabi ng uwak na kailangan niyang lumayo o pagsisisihan niya ito. Pero huli na kasi andito na si Taejon para ayusin ang mga problema niya. Tinanong ni Woo si Joohyun kung ano ang nangyayari at sino itong matandang ito. Nagpakilala si Taejon bilang CEO ng TKBM at nang subukan ni Woo na pariin siya, ginamit niya ang isang relic para patahimikin siya. Biglang sumigaw si Woo sa sakit habang dumaan ang kuryente sa katawan niya at nang subukan ng mga kaibigan niyang tingnan siya, naramdaman din nila ang parehong kuryente. Napagtanto ni Joohyun na nasa alanganin sila ngayon nang makita niyang nakangiti si Taejon sa kanya habang nagliliyab ang kanyang mga mata. Pagkakita ni Joohyun sa kumpiyansang ngiti ni Taejon, kinuha niya ang Egyptian funeral knife niya at mabilis na sumugod sa likod nito. Inilagay niya ang kutsilyo sa leeg ni Taejon, sinabihan siyang hindi magandang gamitin ang kanyang kapangyarihan sa mga tao imbes na sa mga relikya. Namangha si Taejon na alam ni Joohyun ang tungkol sa mga relikya at kapangyarihan at talagang mabilis din ito. Pero, sinabi niya na si Joohyun ay isang noob lang na hindi kayang humarap sa mga pro tulad niya at nagsimula siyang mag-ipon ng lakas sa kanyang kamay. Napansin ito ni Joohyun at agad siyang umalis bago siya atakihin. Pero nagdesisyon si Taejon na gamitin ang lakas na naipon niya kay Woo at sa iba pa. Pero, walang nangyari at huminto ang kanyang mga kapangyarihan na nag-iwan sa kanya na naguguluhan at nagtataka. Nagtataka siya kung may problema ang relic niya at tinanong siya ni Joohyun kung tungkol ba sa 2 tiket na hawak niya. Hindi makapaniwala si Taejon na ninakaw ito ni Joohyun sa kanya, pero malino na naaalala ni Joohyun na siya ang pinakapinuri ng CEO sa galing niya sa pagnanakaw sa kanyang nakaraang buhay. Tumingin siya sa system window na nagsasabing ninakaw niya ang isang God-grade relic na tinatawag na Lonely God's Invitation. Pero ito ay isang consumable relic na may natitirang 43 na gamit. Isang problema yan para kay Joohyun kasi wala siyang sapat na lakas para makuha ang relic na may Diyos na antas. Samantalang si Taejon, sobrang kumpiyansa pa rin sa panalo niya at sinasabi kay Joohyun na sobrang saya makipaglaban sa kanya. Napagtanto niya na may hawak si Taejon na Relic of Conquest na nagbibigay sa kanya ng kapangyarihang kontrolin ang kanyang mga kalaban at kapag ginamit yun, wala nang makakapigil sa kanya. Hindi mahanap ni Joohyun kung saan nakatago ang Relic of Conquest marahil dahil ito ay isang parasitic relic. At saka, suot ni Taejon ang isang relic ng armor na talagang nagpoprotekta sa kanya mula sa mga pisikal na atake. Habang ginagamit ni Taejon ang kanyang mga kapangyarihan, biglang umuuga ang buong airport at tinanong ni Joohyun kung gusto ba niyang ipaalam sa buong mundo ang tungkol sa mga relic. Sumagot ang CEO na kailangan niyang maglinis dito mamaya pero mas madali iyon kaysa hayaan ng isang katulad ni Joohyun na mabuhay. Ipinahayag niya na tapusin na ang lahat ng mabilis at pagkatapos ay ginamit ang Relic of Conquest para utusan si Joohyun na sumuko sa kanya. Nakatukod sa tuhod si Joohyun at ang mga kasama niya. Hindi nila kayang tiisin ang matinding pressure ng relic pero biglang dumating ang uwak mula sa wala, tinawag ang tao na si Taejon na isang hanggal at sinabihan siyang bawiin ang kapangyarihan niya agad. Sabi niya, nandito ang masamang jackal at aso, at kung ipagpapatuloy ni Taejon ang paggamit ng kanyang kapangyarihan, gising sila. Pero si Taejon, hinahanap na niya ang mga ito, kaya't nagpapasalamat siya sa uwak sa pagsasabi ng kanilang lokasyon. Sinabi niya sa uwak na kapag tapos na siya kay Joohyun at sa iba, magiging kanya na ito. Pinataas niya ang lakas niya habang tumatawa na parang baliw at tinawag siya ng uwak na tanga sa huling pagkakataon bago nawala. Tapos biglang, nagred ang langit at nanginginig ang lupa ng sobrang lakas na naapektuhan ang kapangyarihan ni Taejon. Nagtataka siya kung ano ang nangyayari dito, pero naisip ni Joohyun kung ano talaga ang nangyayari. Bigla, nagbigay ang sistema ng maraming babala tungkol sa mga relic na may katastrofang antas na papalapit sa kanya at pinahihina ang kanyang mga relic. Ang gusali ay nagsimula ng gumuho at magkapira-piraso habang ang malalaking haligi ay unti-unting tumataas mula sa lupa, isa sa mga ito ay may ulo ng tao at ang isa naman ay may ulo ng aso. Habang lahat ay nagtatangkang makalabas, naaalala ni Joohyun ang prophecy na isinulat ni Sasaki para sa kanya. Sinasabi na sa Enero, magiging tamang panahon sa ilalim ng hardin ng kasakiman at ang malaking sakuna na magdadala ng kaguluhan sa mundo ay magsisimula. Ngayon ay Enero na at nandito sila sa Vegas, kaya lahat ay tama at nagmadali si Joohyun sa bintana para makita na andyan na ang mga piramide at ang Sphinx sa labas.
Sigurado na siyang nagsimula na ang malaking libingan at wala nang ibang nakakaalam kundi siya lang. Ang mga alipores niya ay sobrang kinakabahan at nagtatanong kay Juhyun kung ano ang gagawin nila ngayon. Sinabi niya sa kanila na wala silang magagawa dahil natrap sila dito dahil sa sakim na CEO na hanggang ngayon ay nag-iisip pa kung bakit hindi niya magamit ang mga relics niya. Hindi kayang sabihin ni Juhyun na ang mga ganitong malalaking libingan ay lumalabas sa iba't ibang panig ng mundo habang nag-uusap sila at nagdudulot ng matinding pagkasira at kaguluhan. Naputol ang kanyang mga iniisip nang may narinig siyang napakalakas na boses na nagtatanong kung sino ang may ganang istorbohin ang kanyang tulog. Tumingin si Juhyun pataas at nakita ang isang puting jackal na may gintong accessories na lumulutang sa ibabaw nila at agad niyang nakilala ito bilang relic set, batay sa sinaunang Diyos ng Ehipto na tagapagbantay ng mga disyerto, kadiliman, pagkawasak at kasamaan. Sa mga sandaling iyon, may isang itim na aso rin na lumabas para tingnan kung ano ang nagiging istorbo at na-realize ni Juhyun na hindi lang siya ang naguguluhan. Ang itim na Doberman ay si Anubis, ang Diyos ng mga ritual sa libing na naggagabay sa mga patay papunta sa afterlife, habang ang kwintas naman ay si Osiris, ang Diyos ng fertility at afterlife. Si Juhyun ay sobrang excited na makita ang tatlong relic na pang-Diyos sa harap niya at na-realize niya na ito ang ibig sabihin ng malaking libingan. Biglang nagsalita si Anubis, nagtatanong kung paano makakaya ng isang simpleng tao na gisingin silang lahat pero pinutol siya ni Seth, sinabing coincidence lang ito. Nagsimula siyang mag-amoy dahil naamoy niya ang isang pamilyar na bagay at sinabi ni Osiris sa Diyos ng Jackal na magpakita ng dignidad, sumagot si Seth, sinabing wala siyang dignidad habang humihinga sa parehong hangin ng mga tao. Narealize ni Juhyun na ang Jackal ang magiging pinakamalaking problema at tama siya dahil nagdeklara si Seth na magpapahinga lang siya matapos mawala ang lahat ng mga mahihina. Naghihintay na si Juhyun dito at tinawag niya ang Code of Hammurabi, hinahamon ng Diyos ng Ehipto na subukan ang kanyang lakas. Tumawa si Seth sa kanya, sinabing ang isang mahina at luma tulad niyan ay walang magagawa sa kanya. Pagkatapos, nagtipon siya ng kanyang kapangyarihan at nagpakawala ng energy ball kay Juhyun na ibinalik ito sa kanya gamit ang Code of Hammurabi. Nakakabasag yan sa lahat ng tatlong relic na super powerful at hindi magets ni Seth kung paano nangyari yun. Sabi ni Juhyun, ganyan talaga kapag hinuhusgahan mo ang mga relic base lang sa ranggo nila. Pero hindi pinansin ni Seth yung pang-aasar na yan dahil naamoy na niya ang uwak kay Juhyun at nagulat si Anubis nang marinig yun. Tinawag niyang traitor ang uwak na nakipagsabuhatan sa mga tao pero sinabi niyang matagal na itong nakasil kaya hindi ito makakarating dito. Nagsimula nang sumigaw si Seth sa kanya kasi wala siyang tiwala sa matalas na pang-amoy ni Anubis pero sinabi ni Osiris na magpakalma sila kasi parurusahan niya ang mayabang na tao sa pamamagitan ng kanilang mga pagsubok. Gumamit si Osiris ng kapangyarihan at isang gintong enerhiya ang lumamon kay Juhyun na biglang napagtanto na nasa panganib na siya. Nang buksan niya ang kanyang mga mata, nakita niya ang sarili sa isang napakalaking gintong timangan na may balahibo sa kabila. Narealize niya kung ano ang nangyayari nang bigla niyang makita ang isang napakalaking bersyon ni Anubis na nakatayo sa harap niya kasama ang 5 lumulutang na pari na walang mukha. Sinabi ni Anubis sa kanya na ito ang timangan ng paghatol na magdedesisyon sa kanyang kapalaran, pero si Juhyun ay kampante na kaya niyang malampasan ang pagsubok dahil nakilala niya ang may-ari ng relikya ni Anubis sa kanyang nakaraang buhay. Ang pagsubok ay binubuo ng sunod-sunod na tanong at kailangan lang niyang sagutin ng oo ang lahat ng ito. Sa tingin ni Juhyun, madali lang ito dahil ipinaliwanag ni Anubis ang mga patakaran sa kanya. Magtatanong siya ng 42 na tanong at kung masasagot ni Juhyun ang lahat ng ito ng oo, makakapasa siya sa pagsubok, pero kung siya ay magsisinungaling, mabibigo siya. Ang unang tanong ay kung hindi pa daw nagnakaw si Juhyun, at bigla siyang kinabahan nang marinig iyon dahil kung oo ang sagot niya, mali yun. Nagsimula siyang magpawis at napansin ni Anubis na nahuli na niya ang tao sa kanyang bitag. Sabi niya, lilipat na sila sa susunod na tanong at kahit na sinasabi ni Juhyun na nag-iisip pa siya, hindi siya tumigil. Ang pangalawang tanong ay kung hindi pa siya kailanman nagsinungaling at na-realize ni Juhyun na hindi rin niya kayang sagutin yon ng oo. Bigla niyang naisip na ang dating may-ari ng Anubis ay isang inosenteng bata, kaya malinaw na wala siyang nagawang kasalanan. Samantala, idineklara ni Anubis na nabigo na si Juhyun sa kanyang pagsubok at wala nang dahilan para magtanong pa. Hinablat niya ito at itinapon sa isang portal, sabing magsaya na lang siya sa impyerno. Sumigaw si Juhyun at lumaban habang siya ay nahuhulog sa isang naglalagablab na hukay, pero sa kabutihang palad, buhay pa rin siya kahit nasa matarik na pagkahulog. Bigla, dumating ang maraming zombies at kumuha si Juhyun ng makapal na buto para labanan sila. Pero ang dami ng zombies at hindi niya magamit ang kanyang mga kapangyarihan, naipit siya ng isang zombie at habang papalapit na itong kumagit sa kanya, dumating ang uwak na naglalabas ng maliwanag na gintong liwanag. Sa labas, nanunood ang lahat sa isang itim na sphere na lumulutang sa ere.
At sa loob nito, nagaganap ang pagsubok ni Joohyun. Laging naiirita si Seth habang hindi pa bumabalik si Anubis mula sa trial nang biglang huminto sa pagbigay liwanag ang sphere at may mga bitak na lumalabas dito. Pareho silang Seth at Osiris, hindi makapaniwala sa kanilang mga mata kasi ito ang kauna-unahang pagkakataon na nakakita sila ng ganito. Tapos biglang, sumabog ang sphere ng paghuhukom at lumabas si Joohyun kasama ang uwak sa kanyang tabi. Agad na sinumpa ni Seth at Osiris ang uwak pagkat nakita nila ito, tinawag itong walang hiya at traidor, na tumulong sa mga tao para nakawin ang kanilang kapangyarihan. Bumalik din si Anubis, pero wala na siyang malay kasi sinaktan siya ng ibon. Nagdesisyon si Seth na tapusin na ang lahat kaya ginamit niya ang kapangyarihan niya para magpatawag ng maraming mummies. Sabi ni Crow kay Joohyun na hindi na siya makakatulong pa. Pero sabi ni Joohyun na okay lang kasi nasa labas na sila at magagamit na niya ng buo ang kapangyarihan niya. Tinawag niya ang Muramasa Blade at biglang nawala ang uwak sabay sabing masaya siyang manood ng laban. Agad na tumakbo si Joohyun at isa-isang pinagsasaksak ang mga mummy ang puno ng buhangin gamit ang kanyang makapangyarihang espada. Masyado silang mabagal para makaiwas o mahuli siya, pero kahit ilang mummy ang talunin ni Joohyun, hindi bumababa ang kanilang bilang. Napagtanto niya na kailangan niyang talunin ang pangunahing katawan, kaya't kinuha niya ang Egyptian funeral knife. Agad na nakakaramdam ng pagiging komportable ang kutsilyo dahil sa presensya ng mga Diyos at mga piramide sa paligid. Nararamdaman nito si Anubis na malapit at tinatanong ni Joohyun kung kaya nitong hanapin ang Diyos para makapagbigay sila ng respeto. Hindi alam ng funeral knife ang balak ni Joohyun kaya pumayag ito at ginamit ito ni Joohyun para putulin ang mga mummies habang papunta siya sa mga tunay na katawan ng mga relikwiya ng Diyos. Samantala, nagbalik si Anubis sa kanyang katinoan at natagpuan ang sarili sa loob ng katawan ng isang mummy. Tinanong ni Anubis sina Seth at Osiris kung ginamit ba nila ang kanilang mga kapangyarihan at tumango sila, sinabing kailangan nilang kumilos dahil nagpakita ang uwak. Nabigla si Anubis nang marinig ito pero sa parehong oras, tinukoy ni Joohyun ang lokasyon ng tatlong Diyos. Hindi sila handa para sa kanya at unang inatake ni Joohyun si Seth, pinutol ang estatwa ng jackal sa loob ng mumya sa dalawa. Sunod niyang pinutol si Osiris at ang orasan ng buhangin nito bago inatake si Anubis at inilantad ang Ankh na nakatago sa loob ng mumya. Itinutok ni Joohyun ang kutsilyo kay Anubis at sinabing invalid na ang dating hatol at maglalaro na naman sila sa kanyang maliit na laro. Sabi ni Anubis wala siyang paraan para makalusot sa kanyang pagsubok. Pero dahil nakatutok ang funeral knife kay Joohyun, wala nang magagawa si Anubis kundi makinig sa kanya at ibinalik niya sila sa kanyang dimensyon. Sa pagkakataong ito, mas mahina at mas maliit siya. At bago siya makapagtanong, hinawakan ni Joohyun sa leeg si Anubis at sinabing siya lang ang may karapatang magtanong. Ang unang tanong ay kung siya ay nagnakaw, pero tumanggi si Anubis na itanong yon ng ganon. Pero nang pinigapan ni Joohyun ang kanyang leeg at ibinagsak siya sa timangan, napagtanto niyang hindi na niya kayang takutin ang tao. Tinanong na niya si Joohyun kung siya ay nagnakaw, pero sinabi ni Joohyun na dapat mas malakas ang boses niya. Bilang sagot, sumigaw si Anubis ng tanong pero sinipa siya ni Joohyun at tinanong kung nasaan ang asal niya. Naguguluhan si Anubis pero hindi siya pwedeng tumanggi kay Joohyun ngayon kaya't magalang siyang nagtanong. Sabi ni Joohyun, oo, at sa kanya sinimulang isipin ang pangalawang tanong na lalong nagpatakbo ng isip ni Anubis. Pero wala siyang magagawa kundi sumunod at sa huli, lumabas si Joohyun mula sa sphere ng paghuhusga na may hawak na Ankh ni Anubis. Habang tinitingnan niya yung Ankh, sinasabi ng sistema na dahil nakuha niya yung relic ng isang Diyos ng Ehipto, tumaas ang kontrol niya sa lahat ng relic ng Ehipto, at tumaas din ang resistensya niya sa mga relic na may kinalaman sa kamatayan dahil sa pagmamay-ari niya kay Anubis, at umangat din ang mga skills niya. Sa lahat ng ito, nakakuha siya ng ilang bagong titulo tulad ng Explorer of the Great Tomb at Deceitful Tomb Raider. Hindi masyadong gusto ni Joohyun yung mga titulong yun at sana mas maganda ang nakuha niya. Biglang lumapit si Taejon sa kanya at sa pagkakataong ito, mas magalang na siya. Sabi niya na sobrang na-misjudge niya ang galing ni Joohyun dati, pero ngayon, nakita na niya kung gaano siya katindi. Sabi niya na malapit nang magbago ang mundo at magiging mahalagang tao si Joohyun sa pagbuo ng hinaharap. Tinanong niya kung pwede siyang magtrabaho sa kumpanya niya kasi handa silang suportahan siya sa lahat ng kailangan niya. Pero, yung mga salitang iyon ang huling bagay na gustong marinig ni Joohyun at nagpasabog ito ng mga taon ng naipon niyang galit sa loob. Hinugot niya ang Muramasa Blade at pinagsasaksak ang leeg ni Taejon bago pa man ito ma-realize kung ano ang nangyayari at nagulat ang mga tao ni Joohyun nang makita ang bagong side ng kanilang boss. Naalala ni Joohyun kung paano ginamit ni Taejon ang Tree of Eternal Life para gawing alipin siya sa kanyang nakaraang buhay at nangako siya sa sarili na hindi na siya maloloko nito o ng sino man sa pagkakataong ito.
Masaya siya na napatay niya ang pinakamalaking target sa kanyang listahan pero biglang ngumiti ang naputol na ulo ni Tijon. Sabi niya, hindi ito inaasahan at biglang bumalik ang dugo sa kanyang katawan habang nakakabit na ulit ang kanyang ulo sa kanyang leeg. Narealize ni Juhyun na ito rin pala ang kapangyarihan ng isang relikya at kinumpirma ni Tijon, tinanong siya kung medyo creepy ito para sa kanya. Pero si Juhyun, wala talagang takot na nararamdaman kasi alam niya kung anong relikya ang ginamit ni Tijon. Siguradong katawan nito ni Achilles, ang sinaunang bayani ng Gresya na magsesepuko sa kabilang buhay kung si Elliot Page ang gumanap sa kanya sa Odyssey. Binabad siya ng mommy niya sa ilog sticks mula pagkabik at bawat parte ng katawan niya na nahawakan ng tubig ay naging invincible, maliban sa sakong niya na naging tanging kahinaan niya. Alam ni Juhyun na may kahinaan din si Tijon pero hindi niya mahanap ang Achilles heel nito sa ngayon. Sa kabilang banda, sobrang tiwala si Tijon na sapat na ang kanyang pagpapakita ng kapangyarihan para kumbinsihin si Juhyun na hindi siya kayang talunin. Tinanong niya kung kailangan pa ba ng mas maraming oras ni Juhyun para magdesisyon, at sumagot si Juhyun na kailangan lang niya ng oras para putulin siya sa 1,000,000 maliliit na piraso. Sa puntong iyon, inilabas niya ang buong lakas ng Muramasa Blade at tumakbo patungo kay Tijon na hindi inaasahan ng isa pang round ng atake. Si Juhyun ay naglabas ng sunod-sunod na nakamamatay na slash sa kanya, pero bigla, naputol ang kanyang espada dahil isa sa mga relic ni Tijon ay automatikong nag-activate nang malaman nitong siya ay nasa panganib. Ang katawan niya ay nagsimulang lumutang sa hangin na may purple na aura na bumabalot sa kanya at naglalabas ng mga bolt ng enerhiya na nagsisimulang sirain ng gusali. Ang relic ay nag-ipon ng enerhiya at pinapaputok ito kay Juhyun na tumawag sa code ni Hammurabi para ipagtanggol ang sarili, pero sapat ang lakas ng atake para basagin ang batong haligi. Napagtanto ni Juhyun na hindi na niya kayang pigilan ito at inilagay ang lahat ng lakas niya sa relic para ibalik ang atake ni Tijon sa kanya na nagdulot ng malaking pagsabog na nagwasak sa lahat ng bintana ng gusali. Pagkatapos ng usok, nakita ni Juhyun si Tijon na walang malay, nakasandal sa pader, kaya nilapitan niya ito para tingnan kung buhay pa. Sa kanyang gulat, napansin niyang ang mga relic ni Tijon ang nagal iligtas sa kanya kahit na may mga sugat ito, at nagpa siya si Juhyun na tapusin na siya ng tuluyan. Pero, sira pa rin ang Muramasa Blade at na-realize niyang ang ibang relic niya ay sobrang nasira din. Naisip niya na ganun din ang nangyari sa mga relic ni Tijon, kaya nagdesisyon siyang hayaan muna itong mabuhay. Sa halip, tumawag si Juhyun kay Irene at humingi ng pabor, sinabing hanapin ng isang Japanese na lalaki na ang pangalan ay Yanagi. Di nagtagal, nakipagkita si Irene sa kanya at dinala ang nakakapangilabot na balita, sinabing patay na si Yanagi. Natarante si Juhyun nang marinig ito at ipinaliwanag ni Irene na pumunta si Yanagi sa kapatid niya ilang buwan na ang nakalipas, nagkunwaring art dealer. Pero nagbenta siya ng peking painting at nang habulin siya ng kapatid niya, nawala ng kontrol ang sasakyan ni Yanagi at nahulog sa bangin, na nagresulta sa kanyang kamatayan. Nasa alanganin na si Juhyun ngayon kasi yung guy na si Yanagi ang pinakamagaling na relic restorer na kilala niya. Ang mga relics pwedeng mawala ng kapangyarihan o masira sa iba't ibang paraan, pero may ilang espesyal na relics na may kakayahang mag-ayos. Yung mga nakakagamit nito, tinatawag na relic restorers, at si Yanagi ay actually isa sa team ni Juhyun sa nakaraang buhay. Humihingi ng tawad si Irene dahil hindi siya makakatulong ng maayos, pero biglang naisip ni Juhyun na sa dating buhay niya, nakilala niya si Yanagi 5 taon mula ngayon dahil hindi pa naapektuhan ng pagbabalik niya ang buhay ni Yanagi. Nalaman ni Juhyun na hindi siya talagang patay. Lumabas ang masamang ngiti sa kanyang mukha at humingi siya kay Irene ng isa pang pabor para hanapin ang scammer na hinahanap niya. Samantala, nasa ospital si Tijon kasama ang kaibigan na nagbabantay sa kanya. Pinapanood nila ang balita tungkol sa mga relikyang lumalabas sa buong mundo at nagdudulot ng matinding pagkawasak at nagagalit si Tijon habang pinapanood ang balita. Sabi niya na hindi ito dapat nangyari pagkatapos ng lahat ng ginawa niya para itago ang mga relikya at libingan. Umiinom ng alak ang kaibigan niya at tinanong kung yung pagpasok sa airport na may daladalang mga combat type na relikya ay paraan din niya para itago ang mga ito. Sumigaw si Tijon na aksidente lang yun kasi hindi niya akalaing may mga makapangyarihang relikya si Juhyun. Naging curious ang matandang lalaki at tinanong si Tijon kung paano nagawa ni Juhyun na makasakit sa kanya kahit meron siyang relikya na parang nagpapamete sa kanya. Na-amaze siya kay Juhyun na ikinagalit ni Tijon. Pero sinabi niya na kailangan nilang ayusin ang mga relikya niya kaya ikokonekta niya siya sa isang magaling na restorer. Naghanda na umalis ng matanda at sinabihan si Tijon na huwag hayaang talunin siya ng kabataan sa susunod. Habang naglalakad palabas, tinawagan ng matandang Edward ang restorer at agad itong sumagot. Nagulat si Edward kasi kadalasan, hindi niya pinapansin ang mga tawag. Tinanong niya yung restorer kung kapos ba siya sa pera.
Sumagot yung tao sa telepono na medyo naging delikado ang sitwasyon at kailangan niyang magpanggap na patay muna at may mga tao na humihingi ng sobrang malaking pera para manahimik. Kaya naman siya nahihirapan at tinanong si Edward kung may trabaho ba siyang pwedeng pagkakitaan ng mabilis kasi hindi siya tatawag kung wala itong halaga. Sinabi ni Edward na nakakuha siya ng mga malalaking isda ngayon at masaya ang restorer na makipagtransaksyon sa kanya. Kasabay nito, si Joo-hyun at ang mga kasama niya ay naghahanap ng mga art dealer na nakatransaksyon ni Yanagi at tinanong ng receptionist kung may particular na artwork ba siyang hinahanap. Sinabi ni Joo-hyun na nandito siya para ipaayos ang ilang artifact at napansin ng babae na medyo nagulat siya sa sinabi niya. Nakarelax siya at sinabi na nag-aasikaso lang sila ng mga art pieces at wala nang iba. Pero biglang kumilos si Woo na parang bully. Ipinatong niya ang bag sa mesa at sinabi sa receptionist na tigilan na ang kalokohan dahil alam nilang may kinalaman siya sa mga relikya. Hinayla siya ni Joo-hyun sa tabi para pag-alitan, pero sabi ni Woo, kailangan nilang mag-good cop bad cop para makumbinsi ang babae. Habang nagmumukhang tanga sila, tinitingnan ng receptionist ang bag sa mesa at nakita ang ilang relikya na talagang sira-sira. Nagtataka siya kung paano nakakuha si Joo-hyun ng napakaraming dekalidad na relikya, at sa reaksyon niya, makukumpirma niya na alam niya ang tungkol sa mga relikya. Nagtanong si Joo-hyun sa kanya kung pwede siyang tulungan kasi sobrang mahalaga sa kanya ang mga relikya, pero lahat ito ay sira. Sabi niya, may nagsabi sa kanya na pwede niyang i-store ang mga relikya dito at nangako siya sa babae na itatago niya ang sikreto ng lugar na ito. Humiling siya na maghintay sandali at pumasok sa staff room, at alam ni Joo-hyun na kinokontak niya si Yanagi kasi dati siyang sekretarya nito sa kanyang nakaraang buhay. Nakumpirma na buhay pa si Yanagi. At habang nangyayari yan, sinasabi ng sekretarya kay Yanagi na may mga relics sila na sobrang taas ng kalidad at isang walang kaalam-alam na may-ari kaya marami silang pwedeng makuha sa kanya. Tuwa si Yanagi na marinig yun at sinabihan niya ang babae na akitin ng mga kliyente. Tinanong siya ng babae na maghintay ng ilang minuto habang tinitingnan nila ang kondisyon ng mga relics niya at pinayagan siya ni Joo-hyun na dalhin ang mga relics sa loob. Nang ma-realize na kailangan nandoon si Yanagi sa loob para makagalaw, lumabas na siya sa ilang silid at tiningnan ang lahat ng relics, sabay sabing ipagpatuloy ng sekretarya ang paglibang sa mga bisita habang ginagawa niya ang kanyang magic. Pero hindi lang niya near-restore ang mga relikya, kundi gumagawa rin siya ng mga duplicate gamit ang B-grade na relikya na tinatawag na Forger's Secret Signature. Ang mga duplicate na ginagawa niya ay kasing itsura ng mga orihinal na relikya at nagbibigay din ng parehong aura. Tumatagal lang sila ng kalahating araw bago maging peke, at sapat na yun para kay Yanagi na kunin ang mga orihinal at tumakas. Pero, alam na ni Joo-hyun ang lahat tungkol dito at handa na siyang harapin ang kahit anong gawin ng hari ng panlilinlang. Dumating na ang sekretarya at ibinabalik ang bag ng mga duplicate na relikya kay Joo-hyun, sinasabi niyang sobrang sira na ng mga ito kaya di na nila kayang ayusin. Isang tingin lang ni Joo-hyun sa loob ng bag na pagtanto niyang puro duplicates ang laman. Tumalon siya sa ibabaw ng desk at nagmadaling pumasok at nang subukan siyang pigilan ng sekretarya, nag-umpisa si Woo na maging masungit para takutin siya. Nakapasok na si Joo-hyun sa kwarto ni Yanagi at agad siyang tinali gamit ang lubad na nagdulot ng pagkabigla nito. Inutusan niya si Joo-hyun na pakawalan siya, pero sinabihan siya nito na mag-relax lang dahil gusto lang niyang gawin to. Sinabi ni Yanagi na ipasok ang negosyo niya sa kung saan walang sikat ng araw at dito na-realize ni Joo-hyun na sira na siya. Alam niyang hindi palaging ganito si Yanagi, dati siyang magaling na artist na may magandang kinabukasan pero kinuha ng guru niya ang teknik na matagal na niyang pinagtatrabahuhan. Bukod pa rito, tinawag siyang plagiarist at pinagbawal sa mundo ng sining. Pero dahil hindi siya kasing charismatic ng Austrian painter, ginamit niya ang pagtanggi sa kanya para maging scammer gamit ang relikyang nakuha niya sa pinakamababang punto ng buhay niya. Ngayon, naawa si Joo-hyun sa kanyang matandang kaibigan at gustong makipag-usap sa kanya, pero nang patuloy si Yanagi sa pagmumura sa kanya at sa kanyang mama, nagalit si Joo-hyun. Kinuha niya ang pluma ni Shakespeare at sinabi kay Yanagi na anumang maisusulat dito ay nagiging totoo. Sinulat niya na si Yanagi ay nakabitin, nakatali sa lubad, at nakakaramdam ng matinding sakit sa pagitan ng kanyang mga binti hanggang sa mamatay siya. Ayon, lumuhad si Yanagi bago pa nila maabot ang puntong kamatayan, at pumirma siya ng kontrata kay Joo-hyun, isinusumpa ang kanyang mga karapatan. Umiiyak siya na nilagdaan niya ang isang kontrata ng pagkaalipin, pero sabi ni Joo-hyun, eksklusibo itong kontrata at malaki ang kita niya dito. Sinabi ni Yanagi na umalis na siya dahil may kontrata na siya sa CEO ng TKMB at doon napagtanto ni Joo-hyun na nagiging interesante na ang sitwasyon. Alam niya na dahil nakatali si Yanagi sa kanya sa kontrata, siguradong hindi niya ito mababasag dahil sa batas ni Hammurabi. Pero kailangan pa rin niyang makuha ang tiwala nito para makapagtrabaho siya sa mga God-grade relics.
Juhyun nagpakilala kay Yanagi at inaanyayahan siyang sumali sa kanyang bagong excavation team. Tapos, tinanong niya si Yanagi na magpakilala, pero tumanggi ito. Kaya't ibinulgar ni Juhyun lahat ng alam ng mga tao sa mundong ito tungkol kay Yanagi sa puntong ito. Pero, pagtawag niya sa estilo ng sining ni Yanagi na kopya ng guro niyang si Jin, bigla itong nagalit at mabilis na sinuntok yon. Madaling na-block ni Juhyun ang suntok niya habang sinasabi ni Yanagi na si Jin ang kumuha ng estilo niya. Tinanong ni Juhyun kung sobrang dali lang bang gayahin ang personal na estilo sa sining, at sumagot si Yanagi na nakita ni Jin na binuo niya yon. Pero mukhang reasonable na kung gayahin lang niya ang estilo niya. Pero kinopya din niya ang mga ideya na hindi pa niya nasasabi sa kahit sino. Sabi niya na para bang nabasa ni Jin ang isip niya at sinabi ni Juhyun na posible yon kung relic user si Jin. Ipinaliwanag niya na may ilang relics na pwedeng magbigay sa mga tao ng kakayahan na kopyahin ang abilidad ng iba, at nagulat si Yanagi dito. Nag-alok si Juhyun sa kanya na ibabalik ang kanyang teknik at ibabalik ang kanyang reputasyon, at kapalit nito, magiging eksklusibong restorer siya ng team ni Juhyun. Pero si Yanagi, naiisip lang kung paano ginamit ng kanyang dating guro ang relic para sirain ang buhay niya, kaya agad siyang tumakbo para solusyonan ang problema, pero hindi siya pinigilan ni Juhyun dahil alam niya kung saan siya pupunta at kung paano ito magtatapos. Tumakbo si Yanagi diretso kay Tijon at sinabing pipirma siya ng exclusive contract sa kanya, pero sa kondisyon na kuhanin niya yung relic kay Jin na ginamit niya para kopyahin ang mga art techniques niya. Akala ni Yanagi na mas makakabuti sa kanya ang makipagsosyo sa isang mayamang CEO na may daan-daang relics. Pero medyo nagulat si Tijon sa request niya. Agad niyang tinawagan si Jin at tinanong kung kilala niya yung guy na si Yanagi. Dito, na-realize ni Yanagi na wala na siyang pag-asa dahil kaibigan ni Tijon si Jin, at hindi siya basta-basta iiwan lang ito para sa isang restorer. Inutusan ni Tijon ang mga bodyguards niya na salakayin si Jin, at halos umiiyak na siya habang nagtatanong kung bakit siya inaatake. Sinabi ni Tijon sa mga tao niya na huwag sirain ang mga braso ni Jin anuman ang mangyari, pero biglang pumasok si Juhyun sa kwarto at mabilis na pinatulog ang dalawang gwardya. Alam niya kung paano ito mag-e-end at ramdam niya na ngayon ay magiging mas respetado na siya ni Yanagi bilang kanyang tagapagligtas.